Ang lalaking akala ng lahat ay isang perpektong asawa at mapagmahal na ama ay isa palang baluktot na mamamatay tao na nagtatago sa likod ng kanyang trabaho bilang isang bihasang panday ng ginto. Ang kanyang asawa, isang pulis na investigador, ang naging kalasag niya para hindi mapansin. Araw-araw, lihim siyang nagsasanay ngumiti ng natural sa harap ng salamin. Dahil sa kanyang mataas na IQ, madali niyang nilinlang ang asawa sa loob ng 10 taon nilang pagsasama. Ngayong araw, pinuntahan ni Hisong ang kanyang tunay na ina para pilitin itong putulin ang relasyon sa manugang. Dahil alam niyang hindi gusto ng ina ang manugang, ayaw niyang patuloy itong umasa, pero may mas malaking dahilan. Ayaw niyang matuklasan nito ang kanyang sikreto. Nagpatuloy ang perpektong buhay na ito hanggang sa dumating ang isang reporter sa tindahan ni Hisong. Tinawag ng reporter na ito si Hisong sa kanyang dating pangalan, Hyunsu. Lumabas na ang dalawa ay magkaibigan mula sa iisang nayon 18 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, sunod-sunod na pagpatay ang naganap sa nayon ng Jongchu. Pinatay ang pinuno ng nayon at biglang nawala si Hisong. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ng pulisya ang sandata ng pagpatay sa bag ni Hisong na itinapon sa pampang ng ilog at siya ay naging pugante hanggang ngayon. Lumipas ang 18 taon at hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagtugis ng kaibigan ni Hisong sa kasong iyon. Sinabi ni Mujin na noong taong iyon, sunod-sunod na pagpatay ang naganap sa nayon. Ang ama ni Hisong, na kinilalang mamamatay tao, ay patay na, kaya ang pagkamatay ng pinuno ng nayon ay kasalanan ni Hisong, pero sinabi niyang hindi siya ang pumatay. Ayaw magpaliwanag ni Hisong at kinamumuhian niyang sirain ng iba ang kanyang perpektong buhay ngayon. Habang hindi nakabantay si Mujin, isinara ni Hisong ang lahat ng pinto at pinalakas ang tugtog. Pagkatapos ay dali-daling sinakal ni Hisong si Mujin. Malinaw na hindi kayang labanan ni Mujin ang isang ginto panday na may malakas na kamay, kaya mabilis siyang nawalan ng malay. Nang gabing iyon, napuno ng tawa ng perpektong pamilya ang silid kainan, habang sa bodega sa ibaba, may lalaking nakatali ang mga kamay at paa. Siya ay humihingi ng tulong sa kawalan ng pag-asa. Bumuo si Hisong ng masayang buhay may asawa, ngunit peke lang ang lahat. Kahit ang ngiti sa mukha ni Hisong ay peke rin. Ayaw ni Yoon na patuyuin ng kanyang ina ang buhok, kaya kinuha niya ang hairdryer at tumakbo para hanapin ang kanyang ama. Tinanong ni Hisong sa anak kung saan pumunta ang kanyang ina. Sumagot si Yoon na pumunta ang kanyang ina sa workshop ng ama niya para maglinis. Nang marinig ito, nagulat si Hisong. Dahil nakakulong si Mujin sa basement, agad tumakbo si Hisong pababa para hanapin ang kanyang asawa. Sa kabutihang palad, hindi gaanong malakas ang ingay ni Mujin, kaya hindi naghinalang may mali si Jaewon. Nakita lang niya ang isang basag na piraso ng tasa, at inakala niyang aksidenteng nabasag ito ng kanyang asawa. Inudyok ni Hisong ang kanyang asawa na umakyat para mag-almusal. Ang layunin ni Hisong ay para hindi marinig ni Jaewon ang paghingi ng tulong ni Mujin. Pagkatapos masayang mag-almusal ni Jaewon, bumalik siya sa trabaho. Medyo kakaiba ang kaso na hawak niya ngayon. Isang matandang babaeng nag-iisa ang brutal na pinaslang. Tinanggal ng mamamatay tao ang kuko ng biktima. Sinabi ng kasamahan ni Jaewon na ito ay katulad ng nakakasindak na kaso sa Jongchu 18 taon na ang nakalipas, at iyon ang kaso ng ama ni Hisong. Noon, ang 7 taong namatay ay tinanggalan ng kuko ng mamamatay tao. Hindi nagtagal, nagpakamatay ang suspect. Hinala ng dalawa, may ibang tao na ngayon ang gumagaya sa kanyang mga gawain. Samantala, sa bahay, isinara ni Hisong ang tindahan at bumaba siya sa silong para tingnan ang kanyang biktima. Nanginginig sa takot ang mamamahayag na si Mujin. Katatapos lang ni Hisong na alisin ang tape nang nagmakaawa si Mujin para sa kanyang buhay. Malamig na tiningnan ni Hisong si Mujin at ipinaalala kung paano siya binuli ni Mujin 18 taon na ang nakalipas. Noon, dahil anak ng mamamatay tao si Hisong, kinamuhian siya ng mga kaibigan at si Mujin ang pinuno ng mga nambubuli. Itinali nila si Hisong sa puno at binato siya. Panahon na para magbayad si Mujin. Mariing idiniin ni Hisong ang hawakan ng martilyo sa mukha ni Mujin, inuulit sa kanyang isipan ang malulupit na salitang minsang itinanim ng iba. Sa takot at sakit, nanginig si Mujin habang pilit na nagpapaliwanag na noong mga panahong iyon ay bata pa siya, kulang sa pag-unawa at hindi pa marunong mag-isip para sa kapakanan ng iba. Mabuti na lang wala namang balak si Hisong na pumatay. Nagbanta lang siya para tawagan ni Mujin ang punong editor para humingi ng ilang araw na bakasyon, kasi kung matagal mawawala si Mujin, siya ang pagdududahan. Wala nang ibang paraan. Napilitan sumunod si Mujin. Bago umalis, lumapit si Hisong sa taingan ni Mujin. Inamin ni Hisong na talagang pinatay niya ang pinuno ng baryo. Pagkatapos, itinago ni Hisong ang telepono ni Mujin sa bulsa niya at inilagay ito sa likod ng kanyang lihim na kabinet na may 2 compartment. Sa eskwelahan ngayon, binugbog si Yoon ng kaklase hanggang dumugo ang ilong niya. Ang dahilan ay dahil niyakap niya ang manika ng kaibigan niya. Gusto ni Jaewon na magkasundo ang dalawang pamilya dahil parehong may sala ang mga bata, pero tumanggi ang nanay ng babae. Tinawag niyang magnanakaw si Yoon. Nang marinig ito, sobrang nagalit si Jaewon. Sa oras na yon, dumating si Hisong. Akala niya ipagtatanggol ni Hisong ang anak nila, pero yumuko ito at umamin sa pagkakamali na dahil hindi niya naturuan ng maayos ang anak. Pagkatapos, pinahumingi ni Hisong ng tawad si Yoon sa mga kaibigan niya. Nasaktan ng bata, umiiyak ng malakas habang humihingi ng tawad sa bawat isa. Sinisi ni Jaewon ang asawa dahil hindi raw nito inintindi ang damdamin ng anak, pero ngumiti lang si Hisong at pinakalma ang asawa. Noong si Hisong lang at ang kanyang anak na babae, sinabi niya na dahil sa kanyang pasensya, maganda ang reputasyon ni Yoon. Hindi naintindihan ng inosenteng bata, kaya tinanong niya ang kanyang ama kung ano ang ibig sabihin nito.
Sinabi ni Hisong na ang ibig sabihin nito ay kung may masamang mangyari, walang maghihinala sa kanya. Alam ng lahat na mali ang dalawang bata, ngunit hindi umamin ang isa pang babae sa kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin si Yonha. Kaya sa paningin ng lahat, ang isa pang babae ang naging kontrabida. Hindi naintindihan ni Yonha ang prinsipyong ito. Nagpatuloy sa pagkain ng batang babae nang walang pag-aalala. Hindi hinayaan ni Hisong na malugi ang kanyang anak. Tiningnan niya ang manika ng may malamig na tingin. Si Hisong ay isang taong walang puso mula pagkasilang. Bumalik sa kaso ng matandang babae na hinugot ang kuko, si Jaewon at kanyang mga kasamahan ay nagpunta sa magkaibang direksyon. Mula sa mga resulta ng pagsusuri, nalaman ni Jaewon na ang nakadikit sa balat ng daliri ng matandang babae ay lipstick, kaya naisip niya na ito ang dahilan kung bakit pinutol ng mamamatay tao ang mga kuko nito. Pagkatapos, gusto ng mamamatay tao na linlangin ang pulisya, kaya ginaya niya ang eksena ng krimen para magmukhang katulad ng kaso 18 taon na ang nakalipas. Samantala, inakala ni Jae-sub na ang pumatay ay ang anak ng matanda dahil ayon sa staff ng welfare center, adik ito sa sugal at iniwan ang kanyang ina sa center para alagaan. Pero hindi naman mahirap ang matandang babae. Nagpapautang siya sa maliliit na negosyo at kumikita sa interes, kaya napakayaman niya. Marami rin siyang donasyon sa welfare center. Ayon sa kanyang huling habilin, ipapamana niya ang lahat ng pera sa welfare center. Wala siyang iniwang pera para sa anak, kaya naisip ni Jae-sub na pumatay ito dahil sa galit. Habang sinisiyasat ni Jae-sub ang anak, agad napagtanto ni Jaewon na ang mga fingerprints sa testamento ay gawa ng lipstick sa daliri ng biktima. Doon lang naintindihan ni Jae-sub ang lahat. Nitong mga nakaraang araw, nakatuon si Jae-sub sa mga ebidensyang ibinahagi ng babaeng empleyado sa welfare center. Nang tinignan nila ang elevator camera, napansin din nila na binaligtad niya ang damit para gumawa ng alibi, siguro dahil may dugo ng biktima ito. Pagkatapos, hinanap ni Jaewon ang babaeng empleyado. Sinabi ni Jaewon na napatunayan ng pulisya na ang lipstick ay sa pumatay. Kailangan nila ng kooperasyon niya para sa DNA sample, pero tumanggi siya agad. Sa kabilang banda, sinubukan ni Jae-sub na isipin ang nasa isip ng babaeng empleyado. Tapos naisip ni Jae-sub ang pinakamadaling lugar para itago ang ebidensya. Hindi inaasahan, natagpuan niya ni Jae-sub ito sa bubong. Agad na tinawagan ni Jae-sub si Jaewon, kaya nakakuha sila ng matibay na ebidensya para hulihin ang suspect. Alam niyang hindi na niya maitatanggi, kaya inayos niya ang lipstick at ikinuwento ang buong pangyayari. Napakaraming pera ang idinonate ng matandang babae sa welfare center, kaya araw-araw siya ay ipinapadala para bisitahin ang matanda. Masyadong maraming hagdanan ang daan papunta sa bahay ng matandang babae. Ang pag-uulit ng gawaing iyon araw-araw ay nagpagalit sa kanya. Noong araw na iyon, dahil hindi mahanap ng matanda ang selyo, hiniram niya ang lipstick ng babaeng empleyado para sa fingerprint sa testamento habang nagbabalat ng mansanas sa tabi. Talagang nagustuhan ng matandang babae ang babaeng empleyado. Sinabi rin ng matanda na pumunta siya doon araw-araw para makausap siya. Bigla na lang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang matagal na kinikimkim na galit ay malapit nang sumabog. Naisip niya na kung mamatay ang matanda, hindi na siya kailangang umakyat sa mahabang hagdan kaya pinatay niya ito. Pagkatapos ay napaiyak siya at tumawag sa pulis. At ngayong inamin niya ang kanyang pagkakasala kay Jaewon, kaya pa rin niyang mag-make-up at mumiti. Ipinahiwatig din niya na baka may katulad niya si Jaewon, isang taong walang emosyon at peking tao. Sinadya pa niyang atakehin kaya nagasgasan ang mukha ni Jaewon. Agad siyang sinampal ni Jaewon ng 2 beses ng masakit. Pagkatapos ay inilagay ni Jaewon ang kutsilyo sa lid niya. Ang matalim na tingin ni Jaewon ay nagpahiwatig ng panganib. Binalaan siya ni Jaewon na pwede ring pumatay ang pulis habang humahabol ng suspect. Nang marinig niya yon, agad siyang nagmakaawa para sa buhay niya. Sa kabilang banda, nakaupo si Hisong na binabasa ang notebook ni Mujin. Nalaman ni Hisong na may pakikipagkita si Mujin sa taong nagngangalang Seungil. Ang interview ay tungkol kay Hisong. Nagkataon na si Seungil ay dating kakilala ni Hisong. Si Seungil ay dating kasamahan ni Hisong sa trabaho. Noon, walang ID si Hisong, kaya isang gabi, ninakaw ni Seungil ang sahod niya. Gusto malaman ni Hisong ang pinag-usapan nila, kaya pinilit niya si Mujin na kunin ang address. Tinawagan ni Hisong si Seungil mula sa malayo. Sinabi ni Seungil na nagtrabaho siya kasama ni Hansu, dating pangalan ni Hisong. Nabasa ni Seungil ang artikulo tungkol sa kaso ng Jeonchu at nalaman na mamamatay tao ang ama ni Hisong. Para kay Seungil, si Hisong ay isang taong walang emosyon. Ang dahilan ng pakikipagkita niya kay Mujin ay dahil nakakatanggap siya ng mga banta mula kay Hisong. Nang marinig iyon, labis na nagulat si Hisong. Nagtataka si Hisong kung sino ang nagpanggap sa kanya. Naisip ni Seungil na dahil balak niyang nakawin ang pera ni Hisong noon, ngayon ay ginagantihan na siya nito. Balak sana ni Hisong na patawarin si Seungil. Sinabi ni Hisong kay Seungil na patay na si Hyunso. Napabuntong hininga si Seungil at sinabing karapat dapat mamatay si Hyunso, kaya nagbago ang isip ni Hisong. Naramdaman ni Hisong na hindi niya kayang patawarin ang lalaking ito. Sa isang maulan na gabi, may lalaking nakasuot ng raincoat at nakatakip ang ulo ang pumasok sa pet shop. Doon, bumili siya ng dog leash. Pagkatapos ay dumiretso siya sa isang Chinese restaurant. Sa loob, si Seungil lang ang naghihintay. Hindi makontak ni Seungil si Mujin, kaya nag-iwan siya ng voice message. Nakita ni Seungil ang lalaking nakasuot ng raincoat na pumasok. Nagkaroon lang ng oras si Seungil para sumigaw na dumating si Hyunso para maghiganti sa kanya. Agad na sinaksak si Seungil ng 10 beses hanggang sa siya ay namatay. Kinagabihan, nagising si Jaewon nang makitang wala sa tabi niya ang kanyang asawa.
Inisip niya kung saan pupunta ang asawa niya ng 3:30 ng madaling araw. Agad niyang binuksan ang pinto para hanapin siya. Nang bumukas ang pinto, ang pumasok ay isang taong nakasuot ng raincoat na tumatakip sa ulo at iyon pala si Hisong. Mahinahon niyang tinanong kung gising na ang kanyang asawa. Nagtataka si Jewan kung saan siya pumunta sa ganitong oras habang malakas ang ulan. Inilabas ni Hisong ang isang bag at sinabing bumili lang siya ng beer. Ito ang paboritong inumin nilang dalawa kaya hindi na naghinalang muli si Jewan. Sa totoo, bumaba siya sa basement para pakainin si Mujin pero nagkunwaring nagigiling ng lason si Hisong. Nataranta ang mamamahayag na si Mujin at sumigaw ng tulong. Ang layunin ni Hisong ay ipaunawa sa kanya na kahit gaano siya sumigaw dito, walang makakarinig o tutulong sa kanya. Kung gusto niyang makalaya, kailangan niya ng kapalit. Natuklasan ni Hisong ang sikreto na matagal nang itinatago ni Mujin. Iyon ay, tinulungan pala niya ang isang mamamatay tao nang hindi niya nalalaman. May video pa nga bilang ebidensya. Ngayon kailangan ni Hisong ang video na yon para bantaan si Mujin. Sa gayon lang masisiguro ni Hisong na hindi siya ituturing ni Mujin kung palayain siya. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ibinigay ni Mujin kay Hisong ang kanyang address. Kinabukasan, naroon na si Hisong. Binuksan ni Hisong ang computer sa mesa at nakakita ng nakalock na folder. Nagplug si Hisong ng USB para kopyahin ang video, pero nang buksan ang file, wala siyang nakitang video. Doon lang napagtanto ni Hisong na niloko pala siya ni Mujin. Nagsinungaling siya para ipalayo si Hisong, at sa sandaling iyon, nakakita siya ng paraan para makatakas. Ang mas delikado pa, nasa labas mismo si Jewan. Lumabas na ang kasong hawak ni Jewan ay ang pagpatay sa Chinese restaurant. Natuklasan ng pulisya na may mga tawag at mensahe ang telepono ni Seon-gil kay Mujin. Kilala ni Jewan si Mujin, kaya siya ang pinapunta sa bahay nito para kumuha ng salaysay. Kumatok sa pinto si Jewan at ang mga pulis sa labas. Hindi na nga si Hisong na gumawa ng ingay. Inutusan ni Jewan ang kanyang mga tauhan na sirain ang pinto at sumugod, pero nang makapasok sila, walang tao. Naramdaman ni Jewan na mainit pa rin ang laptop. Ito ang nagpatunay na may tao nga sa loob kanina. Inisip niya nakalalabas lang ni Mujin o nagtatago pa sa silid, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na, maghanap ng mabuti. Hindi niya pinalampas kahit ang balkonahe sa labas. Talagang nagtatago si Hisong sa balkonahe. Unti-unting lumapit si Jewan kay Hisong. Pinagpapawisan ng husto si Hisong. Bigla, may tumawag kay Jewan para sagutin ang telepono. Ang tumatawag ay ang kanyang asawa. Sinabi ni Hisong na may mamamahayag na si Mujin na pumunta sa kanyang pabrika ng alahas para hanapin siya. Narinig iyon ni Jewan at agad na umuwi. Umalis na ang lahat ng pulis. Mabilis ding tumakas si Hisong at agad na umuwi. Pagkatapos ay bumaba si Hisong sa basement para harapin si Mujin, ngunit bigla, nakatakas si Mujin mula sa lubid. Agad na sinalakay ni Mujin si Hisong, pero dahil sa matagal na pagkakatali, humina siya kaya madali siyang napigilan ni Hisong. Sa huling sandali bago mawalan ng malay si Mujin, isinipa siya ni Hisong palayo. Sinabi ni Hisong na hinahanap siya ng mga pulis. Akala ni Mujin malapit na siyang maligtas, kaya binantaan niya si Hisong. Kapag dumating ang mga pulis, isisiwalat niya ang lahat ng lihim ni Hisong. Pero hindi nataranta si Hisong dahil nakita niya ang video ng krimen ni Mujin sa kamera. Kung isa sa kanila ang maaresto, mahihirapan ang isa na mamuhay ng tahimik. Maya-maya, binuksan ni Jewan ang pinto at pumasok. Ang nakita niya ay ang pagod na Mujin at si Hisong na may sugat sa mukha. Ngumiti si Hisong at sinabing nag-away sila tungkol sa presyo ng alahas. Nag-usat sila ng kaunti pero medyo sumobra. Hindi nagtangkang magsalita si Mujin. Pagkatapos, dinala si Mujin sa istasyon ng pulisya para magbigay ng salaysay. Pinakinig siya ng mga pulis sa voicemail ni Seon-gil. Dito, binanggit ni Seon-gil ang pangalang Hyun-soo. Agad na itinanggi ni Mujin na may kilala siyang Hyun-soo. Kinailangan ni Ji-won na hanapin ang asawa ni Seon-gil para mag-imbestiga pa. Kinumpirma ng asawa na ang pumatay sa kanyang asawa ay si Hon-soo dahil lagi itong tumatawag sa gitna ng gabi para bantaan ang kanyang asawa. 2 beses na binanggit ang pangalang ito kaya nagsuspetsa si Ji-won. Naitala ng kamera sa labas ng restaurant ang gabi ng insidente. Nakasuot ng raincoat ang suspect at dumating sakay ng taxi, kaya ipinatawag ang driver pero wala siyang maisiwalat dahil nagmamaneho lang siya kapag may pasahero. Hindi rin niya kinausap ang pasahero. Pagkatapos noon, bumalik si Mujin sa opisina ng editorial. Agad namang lumapit ang editor-in-chief para magtanong. Umaasa siya na tutok si Mujin sa kasong ito para makapagsulat ng kagiliw-giliw na artikulo. Si Mujin ay nakakulong ng ilang araw at dahil kababakas lang ang pagpatay sa Chinese restaurant, natakot siya na may kaugnayan ito kay Hisong. Sinabi ni Mujin na wala siya sa mood para magsulat ng artikulo ngayon, pero nang sabihin ng editor-in-chief na ang oras ng pagpatay ay bandang 3 o'clock ng umaga, agad na napagtanto ni Mujin ang mahalagang punto. Sa oras na yon, malinaw na nasa basement si Hisong kasama si Mujin, kaya tiyak na hindi si Hisong ang pumatay. Muling nagising ang profesional na instinto ni Mujin. Tumakbo si Mujin para hanapin si Hisong at mag-alok na makipagtulungan sa paghuli sa killer. Gusto ni Mujin ng eksklusibong balita pero hindi interesado si Hisong. Sinabi ni Mujin na napansin na ng pulis ang dating pangalan ni Hisong. Kung hindi nila mabilis na mahanap ang killer, si Hisong ang imbestigahan at sisihin. Nag-aalala si Hisong na mailantad ang kanyang nakaraan, kaya wala siyang choice kundi makipagtulungan kay Mujin. Sa kabilang banda, pumunta si Jaewon at ang kanyang mga kasamahan sa dating trabaho ni Hisong. Tinanong nila ang may-ari ng restaurant, isang lalaking nagngangalang Hon-soo.
Sinabi ng boss na walang ID card ang taong ito. Sa trabaho, ang taong ito ay tahimik lang kaya hindi siya gaanong kilala ng boss. Pagkatapos, ibinuod ni Jaewon ang kanilang investigasyon. Sa ngayon, mayroon lang silang larawan ni Honsu noong high school. Ang kanyang nakaraan ay isang misteryo. Sa ibang pangyayari, binuksan ng matandang lalaki ang aparador. Sa likod ng aparador ay may lihim na silid. Sa loob ay ang kanyang anak na nasa koma at ang kakaiba ay inampon ng pamilyang ito si Hisong. Si Hisong mismo ay gumagamit ng pagkakakilanlan ng anak na walang malay. Hindi kailanman umiyak o tumawa si Hisong. Lagi siyang pinagmumultuhan ng kanyang masamang ama. Pero isang araw, nakilala niya si Jaewon. Kasama si Jaewon, bigla siyang napangiti ng natural. Maging si Hisong ay nagulat dito. Balik sa kaso, nalaman ng pulisya na si Honsu ay may nakatatandang kapatid na babae na isang artista ngayon. Pinuntahan siya ni Jaewon. Ngunit nang magkita sila, direktang sinabi ng babae na wala siyang alam tungkol sa kinaroroonan ng kapatid niya. Ang mga pulis ay bumibisita sa kanya sa loob ng 18 taon dahil sa kanyang nakababatang kapatid na nagdulot sa kanya ng matinding pagod. Kahit walang kumpirmadong impormasyon, inilathala ng press ang balita tungkol sa pagbabalik ng anak ng mamamatay tao 18 taon na ang nakalipas. Isang matandang babae sa nayon ng Jeonju ang nakarinig ng balitang ito. Pagkatapos ay hinanap niya ang kanyang family album. Sa loob nito ay may larawan ni Hisong kasama ang kanyang asawa. Ang larawang ito ay aksidenteng nakuha ng kamag-anak ng matandang babae sa Seoul. Agad na tumawag ang matandang babae sa pulisya para mag-ulat. Si Jaewon ang nakatanggap ng impormasyong ito. Kasabay nito, naroon din si Mujin sa istasyon ng pulisya. Sinadya ni Mujin na mali ang paglalarawan sa mukha ni Hisong para linlangin ang pulisya. Gayunman, narinig ni Mujin ang usapan ng kasamahan ni Jaewon tungkol sa matandang saksi. Ang balitang ito ay nagpakaba ng husto kay Mujin. Agad na tinawagan ni Mujin si Hisong nang may pag-aalala. Ngayon, kailangan nilang bumalik sa Jeonju para kausapin ang matandang babae bago niya maibigay ang larawan sa pulisya, kaya agad silang umalis para hanapin siya. Dahil ito ang kanilang dating bayan, mas pamilyar sina Hisong at Mujin sa daan. Ang pagbalik sa lumang nayon ay nagpasama ng pakiramdam ni Hisong. Ang lugar na ito ay isang bangungot para sa kanya. Dahil kilala si Hisong bilang anak ng mamamatay tao, itinuring siyang demonyo ng mga taga roon. Nagpa-exorcism pa sila para sa kanya. Nagmaneho sila hanggang gabi na. Mabuti na lang at nakarating ang dalawa sa bahay ng matanda bago si Jaewon. Nakaisip ng plano si Mujin. Si Mujin ang papasok para linlangin ang matanda habang si Hisong naman ang maghahanap ng pagkakataon para nakawin ang larawan. Subalit, lahat ng plano ay nagulo. Nang pumasok si Mujin, nakita niya ang matandang babae na nakatali sa sahig. Nataranta si Mujin at sinubukang kalagan siya, ngunit bigla siyang binugbog at nawalan ng malay. Nagtago si Hisong sa maliit na silid, naghihintay ng senyas mula sa kasama niya. Biglang may kahinahinalang taong lumabas ng bahay. Agad na tumakbo si Hisong para pigilan siya. Matapos ang maikling pagbubuno, idiniin ni Hisong siya sa puno para hubarin ang maskara. Sa hindi inaasahan, siya ang driver. Sa pagkakataong ito, dumating na ang mga pulis sa bakuran ng matandang babae. Hiniling ng driver kay Hisong na hayaan siyang umalis. Kung gusto ni Hisong ang larawan, dapat silang magkita sa pinakamalapit na motel sa loob ng 1 oras. Pagkatapos ay itinulak ng driver si Hisong palayo at tumakbo. Bago pa man makataka si Hisong, natuklasan siya ni Jaewon. Sumigaw siya ng malakas, kaya nagulat si Hisong at hindi naglakas loob na lumingon. Kung siya'y matuklasan ngayon, hindi na niya maipapaliwanag kahit anong gawin niya. Mabilis na tumakbo palayo si Hisong. Mabilis din siyang hinabol nito ng matagal. Ngayon lang napagtanto ni Hisong kung gaano kalakas ang kanyang asawa. Nagtago si Hisong sa bodega pero sinusundan pa rin siya nito ng malapitan. Ginamit ni Jaewon ang ilaw ng flashlight ng telepono para maghanap sa dilim. Sinamantala ni Hisong ang pagkakataon para takpan ang ulo niya ng itim na bag na kipaglaban si Jaewon at tinamaan ang mga estante. Bumagsak ang mga kahon sa itaas. Ginamit ni Hisong ang katawan para saluhin ang matigas na bagay na nahulog sa asawa niya. Pagkatapos ay ginamit ni Hisong ang kanyang mga posas para pusasin siya. Matapos tumakas si Hisong, tumakbo ang kanyang kasamahan. Sinabi ng kasamahan na ayon sa matandang babae, may nakamaskarang lalaki raw na kumuha ng larawan at pinagbantaan siyang sabihin kung sino si Hyunsu. Nang marinig ito, natiyak ni Jaewon na hindi si Hyunsu ang mamamatay tao, kundi may ibang taong nagpapanggap sa kanya dahil sa sama ng loob. Kaya nagpasya si Jaewon na tipunin ang mga taga nayon. Tinanong niya kung may ibang pumunta sa nayon para magtanong tungkol kay Hyunsu bukod sa mga pulis at reporter. Agad nilang sinabi sa kanya na may isang taxi driver din tama nga. Kinamumuhian ng driver na ito si Hyunsu dahil pinatay ng ama ni Hyunsu ang kanyang asawa, pero hindi pa nakikita ang bangkay. Puno ng galit ang puso ng driver kaya nagpanggap siyang Hyunsu. Pinatay ng driver si Seung-gil para masisi si Hyunsu. Noong huling pinayagan ng driver na pumunta sa istasyon para magbigay ng salaysay, lihim siyang naglagay ng pandinig doon. Doon niya nalaman na itinago ng matandang babae ang larawan ni Hyunsu at ang driver ay isang hakbang na nauuna sa pulisya. Inakala ng driver na anak ng mamamatay tao si Hisong, kaya alam ni Hisong kung saan nakatago ang bangkay ng kanyang asawa. Sa oras na yon, nakarating na si Hisong sa inn at naghintay ng sandali. Pagkatapos ay dumating ang driver. Sa panahong iyon, ang investigador ay nakalap ng mga ebidensya sa pinangyarihan. Binigyan ng taong ito si Jaewon ng isang pamilyar na relo. Ang pangalan sa strap ay ng kanyang asawa. Nahulog ito nang hindi sinasadya habang nakikipaglaban sa bodega.
Tiningnan ni Ji-won ang ebidensya at labis na nalito. Dahan-dahang lumapit si Hisong sa driver. Malamig ang kanilang mga mata. Sinabi ng driver kay Hisong na sumakay sa kotse. Pagkatapos ay ipinakita niya ang larawan at tinanong kung may anak siyang babae o lalaki. Dahil hinawakan ng driver ang pamilya niya, nagalit si Hisong kaya pinunit niya ang larawan. Binalaan siya ni Hisong na huwag isiping saktan ang kanyang pamilya. Iginiit ni Hisong na wala siyang kinalaman sa kanyang mamamatay tao na ama. Kaya hindi rin alam ni Hisong kung nasaan ang bangkay ng asawa ng driver. Hindi naniwala ang driver sa mga sinabi ni Hisong. Kaya nang nawala ng pag-iingat si Hisong, pinainom siya ng droga ng driver. Sinubukan ni Hisong umiwas at sinaksak niya ang driver gamit ang piraso ng salamin. Pagkatapos ay binuksan ni Hisong ang pinto ng kotse at tumakbo palayo. Unti-unting gumagana ang pampatulog. Sinubukan ni Hisong na pumunta sa apoy para sirain ang litrato. Sinundan at hinawakan ng driver si Hisong. Muli siyang dinrogahan ng driver. Mahina ang paglaban ni Hisong at nawalan siya ng malay. Sa wakas, hinila ng driver palayo si Hisong. Nakita ng may-ari ng bahay ang pangyayaring ito. Balik tayo kay Ji-won. Nagpasya siyang itago ang ebidensya sa kanyang asawa. Sinabi niya na relo lang iyon na nahulog niya. Nagulat ang isang tauhan na nakita ng may-ari ang pag-atake ng driver. Kaya kailangan pumunta roon ni Ji-won at ng kanyang mga kasamahan. Sa daan, hindi makapag-isip ng maayos si Ji-won. Nagtataka siya kung bakit nahulog ang relo ng kanyang asawa sa bodega kung saan nakipaglaban si Han-soo sa kanya. Dahil dito, nalito si Ji-won. Nahanap ng pulis ang lokasyon ng taxi na minamaneho ng driver. Agad na pumunta si Ji-won at ang kanyang mga kasamahan para hulihin ang suspect. Nagtungo muna ang dalawa sa inn at doon, nakita ni Ji-won ang cellphone ng kanyang asawa sa lupa. Tumutunog pa rin ang telepono kaya ang biktimang dinukot ng driver ay ang kanyang asawa. Ipinakita ni Ji-won sa may-ari ng bahay ang litrato ni Hisong. Agad na kinumpirma ng may-ari na kinaladkad palayo ng driver si Hisong. Hindi na makapaghintay pa, sumakay si Ji-won sa kotse para habulin ang kriminal. Tinapakan niya ang gas pedal at mabilis na umalis. Sa wakas, tumatakbo na siya ng katabi niya. Sa oras na yon, napansin ng driver na hinahabol siya ng pulis. Sinadya niyang lumiko para hadlangan ang pagdaan ng kotse ni Ji-won. Tapos ay naghagis siya ng matigas na bagay mula sa kotse, kaya natakot si Ji-won at nawalan ng kontrol sa manibela. Sa huli, nabangga niya ang kotse sa isang tindahan sa tabi ng kalsada. Pagkatapos noon, tumakas ang driver. Nang mawala na ang anesthesia, unti-unting nagkamalay si Hisong. Natagpuan ni Hisong ang sarili na nakatali sa swimming pool. Paulit-ulit na sinabi ni Hisong na hindi niya alam kung nasaan ang bangkay ng asawa ng driver, pero hindi siya pinaniwalaan. Hindi mapigilan ni Hisong na tumawa ng malakas. Inamin ni Hisong na siya ay katulad ng kanyang masamang ama. Si Hisong ay palaging pinagmumultuhan ng masamang espiritu na walang damdamin at itinatago ang lahat sa sarili. Sinaksak ng baliw na driver si Hisong sa braso. Nagsimulang dumaloy ang sariwang dugo. Sinabi ng driver na paulit-ulit niyang sasaksakin si Hisong hanggang sabihin niya kung saan nakatago ang kanyang asawa. Sarkastiko rin niyang sinabi na kahit walang emosyon si Hisong, nakakaramdam pa rin siya ng sakit. Lumapit siya sa tainga ni Hisong para bumulong, ngunit bigla siyang kinagat ni Hisong. Nang bitawan ni Hisong, naroon pa ang tainga ng driver, pero dumudugo ng husto ang sugat, nagdudulot ng sakit. Lalo pang lumalim ang kanyang puot. Binahan ng driver ang swimming pool. Binigyan niya si Hisong ng huling pagkakataon na sabihin kung saan inilibing ang asawa, pero wala itong magawa. Nagalit ang driver kay Hisong dahil nang madukot ang asawa, may nakakitang inilagay siya sa kotse ng ama ni Hisong. Gayunman, nang arestuhin ng pulisya ang ama ni Hisong, agad siyang pinalaya dahil nagpatotoo si Hisong na kasama niya ang kanyang ama ng alas 2 ng umagang iyon. Gayunman, tumanggi pa rin ang driver na maniwala sa kanya dahil may sarili siyang ebidensya, ang hugis isda na keychain ng kanyang asawa. Sinabi ni Seon-gil sa driver na si Hisong ay mayroon ding katulad na keychain. Nang marinig ito, sandali siyang nagulat dahil ito ay regalo ng swerte na ibinigay ng kanyang kapatid sa libing ng kanyang ama. Umabot na ang tubig sa dibdib ni Hisong, ngunit hindi pa rin niya maipaliwanag kung bakit nasa kapatid niya ang gamit ng asawa ng driver. Sinabi ng driver na sobrang sakit ang nararamdaman niya kaya nababaliw siya tuwing namimiss niya ang kanyang asawa. Ngayon, gusto na lang niyang hanapin ang bangkay nito. Umabot na ang tubig sa mukha ni Hisong. Nagmakaawa ang driver kay Hisong na sabihin kung nasaan nakatago ang kanyang asawa, pero hindi niya pinansin ang pagtanggi nito. Hinayaan ng driver na manimdim at dahan-dahang malunod si Hisong. Sa ibang lugar, pumunta si Ji-won at ang kanyang mga kasamahan sa bahay ng driver para maghanap ng mga palatandaan. Sa wakas ay natuklasan nila ang isang piraso ng papel tungkol sa isang abandonadong mall, kaya agad silang pumunta doon. Sinira ng mga pulis ang pinto para iligtas ang mga tao. Ang mga kasamahan ay nasa labas na nakikipag-usap sa driver habang si Ji-won ay tumakbo papasok para iligtas ang kanyang asawa. Nakita niya itong walang malay sa tubig. Wala na siyang oras para mag-isip at agad na tumalon sa tubig. Sinubukan ni Ji-won na gisingin ang kanyang asawa at kalagan ang lubid, ngunit hindi niya ito magawa. Kailangan niyang umakyat para huminga. Pagkatapos ay patuloy siyang lumubog para bigyan ng hangin ang kanyang asawa. Sa labas, habang nakikipaglaban ng driver sa mga pulis, aksidente niyang natamaan ang ulo at nawalan ng malay. Salamat sa hangin mula sa halik ng kanyang asawa, nagkamalay si Hisong. Unti-unting dumilat si Hisong para tingnan siya at bigla niyang gustong ibahagi ang kanyang nakaraan sa kanya. Pagod na siya sa pagtakbo at pagtatago ng lahat.
Dati, si Hisong ay palaging pinagmumultuhan ng espiritu ng kanyang masamang ama, ngunit tila nagbago ang lahat ng makilala at umibig siya kay Jaewon. Tila nawala na ang ama at naging bahagi na si Jaewon ng buhay niya. Sa kasalukuyan, mabilis na tumakbo si Jaewon patungo sa gilid ng pool. Kinuha niya ang kutsilyo na nakadikit sa pader at tumalon sa tubig para putulin ang lubid na nakatali sa kanyang asawa. Pagkatapos ay dinala niya si Hisong sa dalampasigan at nagsagawa ng CPR. Pero kahit gaano pa siya nagsumikap na gumawa ng CPR, wala itong naging epekto. Dahil dito, napaiyak siya ng malakas. Ang lahat ng pag-aalinlangan ay naging matinding takot. Agad namang dinala si Hisong sa ospital. Ginawa ng mga doktor ang lahat para mailigtas si Hisong. Nanatili si Jaewon sa tabi, nag-aalala hanggang sa halos himatayin. Sa kabutihang palad, pagkalipas ng 10 araw, nagising si Hisong. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang unang ginawa ni Hisong ay tangkang tumakas dahil takot siyang matuklasan ang kanyang nakaraan. Nang humarap si Hisong sa mga pulis na nagbabantay sa labas, naisip niya na tinatawag nila ang dating pangalan niya. Nang mapagtanto ni Hisong na hindi ganoon ang sitwasyon, patuloy siyang tumakas hanggang makatagpo si Jaewon. Niyakap siya nito at inalo. Unti-unting bumalik sa normal si Hisong. Lumabas na hindi pa pala nahahayag ang nakaraan ni Hisong. Nagising na rin ang driver na may bali sa bungo, ngunit nasa vegetative state na. Bagamat bukas pa ang kanyang mga mata, wala siyang reaksyon sa mundo. Gayunpaman, panganib pa rin siya kay Hisong. Ang mga ampon na magulang ni Hisong ay labis ding kinakabahan. Binalak ng amang umampon na lasunin ang driver. Umaasa siyang matapos na ang pag-aalala ng kanilang pamilya magpakailanman. Wala namang pamilya o kamag-anak ang driver at hindi mag-autopsy ang pulis sa kriminal na tulad niya. Hindi agad nagdesisyon si Hisong. Kailangan ni Hisong ng panahon para pag-isipan ang plano. Samantala, pumunta si reporter Mu Jin sa pinagtatrabahuhan ni Hisong. Doon, may janitor na nakakita sa asawa ng driver na dinukot 18 taon na ang nakalipas. Sinubukan ni Hisong kumuha ng impormasyon pero ayaw niyang ungkatin ang nakaraan kaya nagkunwaring nakalimot na. Ngunit dahil sa labis na pagtatanong ni Mu Jin, hindi sinasadyang nabunyag na hindi pala ang ama ni Hisong ang mamamatay tao. Sa ospital, sa kabila ng sugat ay sinubukan pa rin ni Jae-sub na interviewin si Hisong. Si Jae-sub ay isang taong may malakas na intuisyon, kaya agad niyang pinaghinalaan na may kaugnayan si Hisang sa driver. Nagtalo si Jae-sub na pinahirapan ng driver si Hisong nang hindi siya agad pinatay. Malinaw na may mali. Mahinahon na inayos ni Hisong ang kanyang mga facial muscle nang naayon. Kasabay nito, hindi sinabi ni Hisong ang anumang bagay na makakasama sa kanya. Samantala, mula nang magising ang kanyang asawa, si Jaewon ay palaging may kakaibang ekspresyon. Iniwasan niya ang mga haplos ni Hison. Bigla niyang naalala ang kaso 18 taon na ang nakalipas nang makatakas ang anak ng mamamatay tao. Nag-aalala si Hisong na hinila pabalik ang kamay ng kanyang asawa. Sinubukan ni Hisong na magsalita sa kanya, ngunit itinulak ni Jaewon ang kamay ni Hisang. Parang may iniiwasan siya. Habang nasa koma, napagkamalan ni Hison ang asawa bilang kapatid at inihayag na si Hansu siya, anak ng serial killer. Kasabay nito, si Hisang ay isa ring pinaghahanap na suspect na pugante. Labis na nagulat si Jaewon nang malaman niya ang katotohanan ito. Gayunpaman, nagpasya pa rin siyang pagtakpan ang kanyang asawa. Habang iniimbestigahan ng pulis ang kanyang asawa, bumalik si Jiwan sa istasyon. Bumalik si Jiwan sa himpilan ng pulisya para buksan muli ang kaso ng pagpatay sa punong barangay. Lahat ng ebidensya na nakolekta ng pulisya ay nagtuturo sa kanyang asawa bilang mamamatay tao. Bilang pulis, nahirapan si Jiwan tanggapin ang katotohanan ito. Masaya pa ang kanyang pamilya at ayaw niyang sirain ito, ngunit hindi niya maitatago ang katotohanan habang buhay. Bumalik si Jiwan sa pabrika ng alahas kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa at binasag ang kandado. Sa unang pagkakataon, bumaba siya sa lihim na bodega ng kanyang asawa. Nanlamig ang buong katawan ni Jiwan. Umiyak siya nang walang magawa sa harap ng mga lihim na hindi ibinahagi ng kanyang asawa. Nagtataka siya kung sino talaga ang asawa niya, ilang lihim pa ang itinatago, at higit sa lahat, siya ba ang pumatay. Kasabay nito, sa ospital, nagpa siya si Sung na patayin ng driver. Nalaman na ang ama-amahan ni Sung ay ang direktor ng ospital na ito. Binigyan niya ang kanyang ampon ng isang bote ng lason. Nagkunwaring doktor si Sung at madaling pumasok sa kwarto ng driver. Sa totoo lang, nakabawi na ng malay ang driver. Pero nagkunwari pa rin siyang walang malay para iwasan ang pagka-aresto. Naintindihan niyang papatayin siya para itago ang katotohanan kaya naghanda siya. Sa ganitong sitwasyon, tinanong niya si Hisong tungkol sa libingan ng asawa niya. Gusto niyang malaman bago mamatay pero sinabi ni Hisong na hindi niya alam. Sinabi ni Hisong na ang fish keychain ay regalo sa kapatid niya sa libing ng ama niya. Sinabi rin ni Hisong na hindi siya maglalagay ng lason sa driver. Gusto ni Hisong na patunayan kung sino ang tunay na mamamatay tao. Hindi siya at hindi rin ang kanyang ama. Pinayuhan ni Hisong ang driver na mabuhay para hanapin ang tunay na pumatay. Pagkatapos, nagpalit si Hisong ng damit ng pasyente at bumalik sa kanyang silid. Nakalampas siya sa mga pulis nang hindi siya napansin. Nagmadali ang mga pulis papunta sa kwarto ng driver. Bumalik sa normal na buhay si Hisong. Natutulog siya sa malambot na kama katabi ng magandang asawa, hindi niya alam na lihim siyang pinaghihinalaan. Kailangan niya ng dahilan kung bakit itinago ng asawa ang nakaraan, anuman ito, basta kapanipaniwala, patatawarin niya ito at magpapatuloy ang kanilang masayang pagsasama. Kaya lihim na nag-imbestiga si Jiwon, pumunta sa hudikatura. Ginamit ang ID at pagkakakilanlan bilang asawa para kumuha ng impormasyon tungkol sa pamilya ng asawa.
Nalaman niya na tinulungan ni Director Choi ang ampon niyang anak na itago ang pagkakakilanlan nito sa loob ng 14 na taon. Agad niyang pinaghinalaan ang tunay na layunin ng pag-aampon. Lahat ng tao sa paligid ay pinag-uusapan ang mga balitang may kaugnayan sa kaso. Binuksan ni Jiwon ang kanyang telepono nang may pagdududa. Napag-alaman na binabalikan ni Moojin ang kaso ng pagdukot sa asawa ng driver 18 taon na ang nakalipas. Sa video, binanggit din niya ang recording ng suspect na nagbabanta sa saksi noong taong iyon. Nang dinukot ang asawa ng driver, may saksi na aksidenteng bumangga sa kotse ng kidnapper. Nang bumaba ang kidnapper para harapin ang banggaan, tinakpan niya ang buong katawan para hindi makita ang mukha, pero kailangan pa ring kontrolin ang emosyon. Ang pinakamagaling niyang gawin ay umarte, inayos niya ang kanyang paghinga. Ayon sa kahilingan ng kanyang asawa, binuksan niya ang notebook. Nagkatinginan ang dalawa at mumiti sa isa't isa. Sinubukan nilang magmukhang komportable. Lihim na naisip ni Jaewon na kaya rin niyang gawin ang ginagawa niya. Kaya niyang umarte sa harap niya nang hindi kumukurap. Sa totoo lang, ginawa niya yon para lang sabihin ng asawa ang sikreto, basta't sabihin sa kanya, handa siyang tumulong sa problema. Nag-alala siya sa mga sketch na iginuhit sa notebook dahil maraming disenyo roon na ginagamit pa rin niya sa workshop. Sinabi ni Jaewon na nais niyang ipagawa sa kanyang asawa ang isang pabor, ang humanap ng isang craftsman na makakagawa ng mga bagay na ito dahil baka sa pamamagitan nito ay mahuli nila ang suspect. Sinabi ni Hesung na masyadong mababa ang antas ng taong ito, kaya hindi siya nag-iwan ng anumang impresyon sa kanya. Natural na inaasahan na ni Jaewon ang ganitong reaksyon, kaya patuloy niyang inimungkahi na sumama siya sa lumang pabrika ng pamilyang Hansu sa probinsya. Napansin ni Hesung na unti-unti nang nagsususpetsa ang kanyang asawa. Kung patuloy siyang tatanggi, lalo itong mag-isip kaya kahit ayaw niya, kailangan niyang tanggapin ang alok ng kanyang asawa. Alam ng mag-asawa ang lahat, pero nagkukunwari pa rin silang sinusubukan alamin ang isa't isa. Ang isa ay may tinatago, habang gusto naman ng isa na ibahagi ito sa kanya, kaya nagpasya silang pumunta sa lumang pabrika. Ang anak nila ay naiwan sa pangangalaga ng lola, pero pumunta ang lola sa botika at iniwan siya sa pangangalaga ng lola. Hindi masaya ang mahirap na lola. Napagtanto rin ni Yunha na hindi siya gusto ng kanyang lola, kaya nag-inisyatibo siyang umupo at masunurin na nag-aral, ngunit kinamumuhian ng lola ang kanyang manugang kaya pinunit niya ang mga libro ng apo. Nakita niyang umiyak si Yunha. Naramdaman ng lola na sumobra na siya. Ngunit dahil hindi pa siya nakaaliw ng bata, nalito siya at hindi alam ang gagawin. Nang sabihin ni Yunha na gusto niyang kumain ng egg tarts, agad siyang dinala ng lola para kumain nito. Nang makita ang batang kumakain ng masarap, kumalma rin ang lola. Balik tayo kina Hisong at sa kanyang asawa. Madilim na nang dumating sila. Maingat silang pumasok sa basement ng pabrika ng digmaan. Biglang inilabas ni Jiwan ang music player at pinatugtog ang kanta. Gusto niyang hulaan ang isip ng kanyang asawa. Narinig ni Hisong ang pamilyar na melodya matapos ang 10 taon, nagsimula siyang mawalan ng kontrol. Patuloy na inudyukan siya ni Jiwon. Nagkunwari siyang pupunta rin dito ang may-ari ng tindahan kung saan dating nagtatrabaho si Hansu. Pagkatapos ay nagkunwari siyang tinatawagan ito. Kinakabahan si Hisang kaya nanginginig ang buong katawan niya. Handa na si Jiwan sa biglaang pag-atake niya. Naisip niya na may isip ng mamamatay tao ito, kaya ang pagpipigil sa loob ng maraming taon ay sasabog din balang araw, at sa oras na yon hindi na siya pakakawalan dahil sa kanilang relasyon. Gayunpaman, napaupo sa sahig ang kanyang asawa, ang kanyang mukha ay namumutla at hindi siya makahinga. Tinulungan siya ni Jaewon na makabalik sa kotse. Hindi masaya si Jaewon na makitang nasasaktan ang asawa, pero nang maisip na nilinlang siya ng lalaking ito sa loob ng 14 na taon at posibleng mamamatay tao pala, kumbinsido siyang hindi dapat ito palampasin. May pag-aalinlangan siya sa puso, pero sa gabi kailangan pa ring magkunwaring masaya ang mag-asawa habang magkatabi sa kama. Sinamantala ni Hisong ang pagkakataon ng mahimbing na natutulog ang kanyang asawa para bumangon at lumabas, ngunit hindi pa pala tulog si Jaewon. Hinanap ni Hisong si Moojin at sinabihan siyang hanapin ang kanyang kapatid na babae, pero bago pa man iyon, pumunta na ang kapatid kay Moojin dahil nakita niya ang mainit na balita. Sobrang nagalit ang babae ng mga si Moojin na sabihin na kasabwat ang kanyang kapatid sa serial murder case ng kanyang malupit na ama. Lumabas na dating magkasintahan pala ang kapatid na babae ni Hisong at Moojin, pero napilitan silang maghiwalay at ngayon ay nagkita muli pagkalipas ng maraming taon. Hindi pa rin makalimutan ni Moojin ang babae. Lubos din ang pasasalamat ng babae sa kanya dahil habang iniiwasan sila ng mga taga-baryo, si Moojin pa rin ay minahal siya ng walang kondisyon. Pinakiusapan ng babae si Moojin na huwag nang mag-ulat tungkol sa kanyang kapatid dahil hindi ito ang pumatay sa pinuno ng ngayon, kundi siya. Naisip ni Moojin na nagsinungaling ang babae para protektahan ang kanyang kapatid at anuman ang mangyari, hindi siya naniwala sa kanya. Sa realidad, ibinalik ni Hisong kay Moojin ang tape na naglalaman ng ebidensya ng kanyang krimen. Sabay nito, sinabi rin ni Hisong na nagsimula ng maghinala at mag-imbestiga ang kanyang asawa. Alam niyang hindi na niya maitatago ang katotohanan, kaya nagpasya siyang kumilos agad. Para hanapin ang tunay na kasabwat sa kaso ng kanyang ama, humingi siya ng tulong kay Moojin para makausap ang kapatid na nakakilala sa tunay na kasabwat. Sigurado siya dito dahil nasa kapatid niya ang keychain ng asawa ng driver. Nang marinig ito kay Hisong, medyo naguluhan si Moojin. Gusto rin niyang makakuha ng eksklusibong impormasyon, kaya nagpasya siyang makipagtulungan muli kay Hisong. Ngunit hindi alam ni Hisong na naglagay pala ng tracking device ang kanyang asawa sa relong kababigay lang sa kanya. Kaya lahat ng kilos ni Hisong ay nasa ilalim ng kanyang pagmamanman. Nang bumalik si Hisong sa bahay, tinanong siya ni Jaewon kung saan siya nagpunta.
Nagsinungaling siya na pumunta sa pabrika ng alahas dahil hindi siya makatulog. Alam niyang nagsisinungaling ang asawa niya pero nanatiling tahimik. Gusto niyang malaman ang totoo pero lihim siyang nag-imbestiga kaysa tanungin siya dahil si Jewon mismo ay takot din natatakot siyang mawala ang perpektong pamilya nila. Natagpuan ni Mujin ang kapatid na babae ni Hisong. Pinagkita niya sila sa isang abandonadong bodega malayo sa residential area. Ang pagkikita matapos ang 18 taon ng paghihiwalay ay nagpaiyak sa kanilang dalawa. Si Hisong ang unang nagsalita. Gusto niyang tulungan siya ng ate niya. Para hanapin ang kasabwat ng kanyang ama, ang taong nagbigay sa kanya ng keychain na isda. Gayunman, hindi pinansin ng kapatid ang sinabi ni Hisong, niyakap lang niya ang kanyang kapatid at umiyak. Sinabi niyang sobra niyang namiss ang kanyang kapatid, ang tanging kamag-anak niya sa mundong ito. Ang yakap ng kanyang kapatid ay nagbalik ng mga alaala mula 18 taon na ang nakalipas. Noon, hinanap niya ang kanyang kapatid at aksidenteng nakita itong pumatay sa pinuno ng ngayon. Sinabi ni Hisong na dahil pinagsasamantalahan ng pinuno ang kanyang kapatid, gusto lang niyang itigil ito. Hindi makapag-isip ng maayos si Hisong sa sandaling yon. Kinuha niya ang sandata, tapos pinahiran ng dugo ang kanyang katawan para siya ang masisi. Ngayong nagkita sila muli, nahihiya si Hisong dahil hinayaan niyang masisi ang kapatid, hinintay siyang kumalma. Ipinakita ni Hisong ang larawan ng kanyang pamilya. Ngayon, may magandang asawa at anak na babae si Hisong. Nakita niyang mabuti ang buhay ng kapatid, kaya nakaramdam ng ginhawa ang kapatid. Pagkatapos, sinimulan ng ate ang pag-uusap tungkol sa pangunahing paksa. Sinabi ng ate sa kanyang kapatid na ang nagbigay sa kanya ng fish keychain ay ang kasabwat na dinukot ang asawa ng taxi driver. Noon lang niya napagtanto na nakilala na pala niya ang mamamatay tao. Hindi inaasahan, narinig ni Jewon ang kanilang lihim na pag-uusap habang nagtatago siya sa malapit. Nakarating si Jewon dito dahil sa location sa relo ng kanyang asawa. Ngayon, nakasiguro na si Jewon na hindi kasabwat ng mamamatay tao ang kanyang asawa. Gayunpaman, tinanong ng ate kung mahal ba ng kanyang nakababatang kapatid ang kasalukuyang asawa nito. Pinigil ni Jewon ang kanyang hininga habang naghihintay ng sagot. Sumagot si Hisong na hindi niya naintindihan kung ano ang pag-ibig. Ang pahayag na ito ay nagpalungkot at labis na nakasakit kay Jewon. Umalis siya sa lugar at naglakad-lakad. Sa kalye, ang asawa niyang kasama niya ng maraming taon ay hindi pala nagmamahal sa kanya habang tumawag ang kanyang anak. Pinunasan ni Jewon ang kanyang mga luha at mumiti habang kausap ang kanyang anak. Ipinakita ni Yunha sa kanyang ina ang larawan ng pamilya na kararawan lang niyang iguhit. Sa pagtingin sa kanyang inosenteng anak, hindi makayanan ni Jiwan na iwanan ang pamilyang ito, kaya nang ibaba niya ang telepono, agad siyang pumunta sa istasyon ng pulisya para kunin ang bag ng asawa. Pagkatapos ay dinala niya ito upang sirain ang ebidensya. Sa gayon, sinira niya ang huling bakas ng nakaraan ng kanyang asawa. Dahil dito, nakapamuhay ng normal ang kanyang anak bilang tao. Napakahirap na desisyon para sa isang pulis na tulad ni Jiwon. Nang gabing iyon, tinanong niya ang kanyang asawa kung mahal ba siya nito. Hinalikan niya ang kamay ng kanyang asawa at sinisi niya ito sa pagtatanong ng bagay na napakahalata. Tahimik lamang si Jiwon. Alam niyang nagsisinungaling ito, ngunit pinili niyang tanggapin ang kasinungalingang iyon para sa kanyang anak at para sa sarili. Samantala, bumalik ang ate sa pagsisiyasat ng kasabwat. Naalala ng ate na sa libing ay may lalaking umiiyak ng malakas, ngunit hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito. Sinabi nitong malaki raw ang naitulong sa kanya ng kanilang ama. Pagkatapos, binigyan niya ang ate ng keychain na hugis isda at sinabing magdadala raw iyon ng swerte. Habang sinusubukan nilang sundan ang mga pahiwatig tungkol sa kasabwat, sinimulan na rin ng pulisya ang investigasyon sa kaso ng serial murder na nangyari 18 taon na ang nakalipas. Nakahanap ang magkabilang panig ng pagkakatulad sa mga biktima. Nang mawala ang mga ito, hindi sila hinanap ng kanilang mga pamilya. Iniulat ng media na muling imbestigahan ng pulisya ang kaso mula 18 taon na ang nakalipas at hahanapin nila ang anak ng mamamatay tao na tumakas. Dahil dito, labis na nagalit si Director Choi. Bumalik sa nakaraan, nag-aaway ang kanyang anak sa kabubatan kasama si Sunggil dahil sa pera. Sa huli, natalo niya si Sunggil at tumakbo palayo, ngunit aksidente namang nabangga si Hisong ng kotse ng anak ni Director Choi. Nang magkamalay si Hisong, nasa bahay na siya ni Director Choi habang ang anak nito ay nasa koma. Nagtaka si Hisong kung bakit siya ang nabangga, ngunit ang anak ni Director Choi ang nasa koma. Hindi direktang sumagot si Director Choi at ang kanyang asawa. Hiniling lamang nila kay Hisong na ipagpatuloy ang pamumuhay sa pagkakakilanlan ng kanilang anak. Sa panahong iyon, hindi pa siya opisyal na direktor, ngunit malapit na siyang mapromote, at kung mabubunyag ang kwento ng kanyang anak na nasa koma, mawawala ang pagkakataong matagal niyang pinaghirapan. Bilang direktor, kailangan niyang alagaan ang maraming gawain sa ospital, kaya hindi maaaring may mangyari sa kanyang pamilya. Kung hindi, iisipin ng iba na abala siya sa pag-aalaga sa pamilya at wala siyang oras para sa trabaho. Naghahanap din si Hisong ng bagong pagkakakilanlan, kaya pumayag siya sa alok ni Director Choi. Kapaki-pakinabang ito sa magkabilang panig, nabubuhay ang anak bilang anak ng direktor. Samantala, nasa koma pa rin ang tunay nilang anak. Pabalik sa kasalukuyan, habang lahat ay nawawala ng pag-asa dahil sa kakulangan ng ebidensya, biglang tumunog ang doorbell. Akala ni Mujin ay ang delivery ng pagkain in-order niya, ngunit ang taong lumitaw sa harap niya ay si Jiwon. Ilang segundo lang ang lumipas, dumating na rin ang delivery person upang ihatid ang pizza. Nakita ni Jiwon ang 2 pares ng kahina-hinalang sapatos, kaya naghanap siya ng dahilan upang pumasok at suriin ang bahay. Kahit ganoon, hindi pa rin napigilan ni Mujin ang usiserang pulis. Walang magawa ang mamamahayag na si Mujin. Sa wakas, dumating si Hisong.
Sabay nito, ayaw na ng ina na magdusa pa ang anak, kaya sinamantala niya ang panahong wala ang asawa para palihim na alisin ang ventilator ng anak. Umuwi si Director Choi at nakita ito, at labis na nagalit pero pinigilan siya ng asawa na lumapit sa anak. Nakakagulat, nang matanggal ang ventilator, talagang nagmulat ng mata ang anak. Nahirapan siyang huminga ng mag-isa. Sinuri ni Director Choi ang mga pangunahing gawain ng anak. Masaya siya na nagagawa ng anak ang pang-araw-araw na gawain ng normal. Gayunpaman, hindi pa lubusang gumaling ang anak niya. Tinawag niya ang kanyang ina na nagpasaya kay Emrys Choi. Hindi siya makapaniwala na nagising na ang anak niya. Kaya bumalik na ang tunay na Hisong at kailangan na ni Hisong na harapin ang tunay niyang pagkakakilanlan. Pagbalik sa bahay ni Mujin, tinanong ni Jaewon ang asawa kung bakit siya nandoon. Sumagot si Hisong na ang salarin ng kaso 18 taon na ang nakalipas ay isang panday ginto. Kaya't inanyayahan siya ni Mujin sa kanilang bahay para kumuha ng impormasyon. Gayunman, hindi pa rin nasiyahan si Jaewon sa sagot na yon. Nakahanap siya ng dahilan para pumasok at makipag-usap at nang makita niya ang ate ni Hisong at ang impormasyon sa pinto, hindi niya napigilan ang pagkagulat. Kaya pala iniimbestigahan din nila ang kasong hinahabol niya. Sa salaming pinto ay nakasulat ang salitang bitag sa malalaking titik. Iyon ang impormasyong alam ni Hisong dahil mahilig maglagay ng mga bitag ang kanyang ama. Ngayon, naging hinala ito para kay Jaewon. Gusto niyang magtulungan ang dalawang panig para magpalitan ng impormasyon pero wala nang ibang paraan. Kinailangan ni Mujin na ibahagi ang recording sa kanya. Umupo ang apat at muling nakinig sa recording. Pinagbantaan ng tunay na salarin ang saksi na huwag magsabi ng anuman sa pulisya. Gayunman, ang napansin nila ay ang tunog sa background, isang pamilyar na tunog na hindi matandaan ni Hisong. Sinabi ni Jaewon na dadalhin niya ito sa teknikal na departamento ng pulisya para sa pagsusuri. Malapit nang matapos ang pag-uusap ng sadyang pukawin ni Jaewon ang ate ni Hisong. Sinabi niya na si Hisong ay malamang nakasabwat ng kanyang ama. Nawalan ng pasensya ang ate at halos aminin na siya ang pumatay sa pinuno ng baryo. Gusto ni Hisong na pigilan ang kanyang kapatid, kaya nagbuhos siya ng kape sa laptop ni Mujin. Natapos ang usapan. Pagkatapos, nauna nang umalis si Hisong at ang kanyang asawa. Nais ng kapatid ni Hisong na hanapin siya ni Mujin ng isang mahusay na hipnotista. Layunin nito na ma-hypnotize siya para maalala ang numero ng telepono ng kasabwat. Kinagabihan, nang umuwi si Jaewon, nagdaos ng sorpresang party ang asawa para sa ika-5 taon nila sa bahay. Gayunpaman, hindi masaya si Jaewon. Iniisip niya kung talagang ginagawa ba ito ng asawa para sa pamilya o nagkukunwari lang para itago ang tunay na sarili. Abala si Jaewon sa mga kaisipang iyon nang tumawag ang kanyang kasamahan sa istasyon ng pulisya. Ipinaalam niya sa kanya na inihiwalay niya ang tunog sa background at pinalakas ang sound waves at narinig niya ang tinig ng isang lalaki. Pinakinig ni Jaewon sa kanyang asawa ang tinig ng lalaki na nagsasabi ng dalawang salitang ashtray. Nang marinig ito, tila may mahalagang naalala si Hisong. Sa araw ng insidente, kasama niya ang kanyang ama buong araw. Iyon ang dahilan kung bakit nagbigay siya ng alibi para sa kanyang ama. Habang nasa bar sila ng kanyang ama, tinanong ng waiter ang kanyang ama kung kailangan niya ng ashtray at ibinigay ito sa kanya. Sa sandaling iyon, may isang lalaking nakamaskara ang dumaan sa kanyang likuran. Nahulog ng taong iyon ang polo ng kanyang ama na nakasabit sa upuan. Yumuko siya para kunin ito. Tila sa sandaling iyon, nagpalitan ng susi ng kotse ang kanyang ama at ang kanyang kasabwat. Ito ang dahilan kung bakit ginamit ng mamamatay tao ang kotse ng kanyang ama para kidnapin ang asawa ng driver. Sa kasalukuyan, hindi lamang si Hisong ang nag-aalala, pati si Jaewon ay nakakaramdam din ng kalituhan. Hindi na siya makapagpanggap na mamuhay ng ganoon. Lahat ng emosyon na matagal nang kinikimkim ay sumabog na parang bulkan. Humihiyaw siya para sa diborsyo dahil sobrang daming sikreto ng kanyang asawa. Dahil dito, siya ay naitulak palayo mula sa kanya. Si Hisong ay karaniwang walang emosyon pero ngayon lang siya nalito sa reaksyon ng asawa niya. Takot siyang mawala ang perpektong buhay na kanyang itinayo pero ang tunay niyang inaalala ay mawala si Jaewon nang marinig na wala na itong nararamdaman sa kanilang kasal. Tumigil na siyang magmahal sa kanya. Naramdaman ni Hisong ang tinatawag nilang sakit. Hinanap ni Hisong sina Mujin at ang kanyang ate para humingi ng tulong. Malinaw na single si Mujin pero buong sigla niyang ibinabahagi ang kanyang mga karanasan. Sa tingin ni Mujin, dumadaan sina Hisong at Jaewon sa pagkainip sa kanilang pagsasama, kaya pinayuhan niya si Hisong na buhayin ang relasyon sa pamamagitan ng sorpresa o regalo. Nag-isip din si Hisong ng regalo para sa asawa niya, nahahanapin niya ang kasabwat sa kaso dahil ito ang nagdulot ng stress at pagod sa kanya. Pagkatapos, pumunta si Hisong sa lumang bar. Hindi pa rin nagbabago ang waiter. Nakatayo pa rin siya roon na nag-ukit ng yelo. Sinabi niya na ang serbisyo ng pag-ukit ng yelo sa bar ay para lang sa mga espesyal na bisita. Noon, personal din niyang inukit ang yelo para sa ama ni Hisong. Nakita ni Hisong ang tatoo sa kamay ng waiter. Naramdaman ni Hisong na may kakaiba, kaya sinubukan niyang ilabas ang recording para magtanong, nakilala ng serbidor ang boses ng lalaki sa recording. Sandaling tumindi ang tensyon sa paligid. Pero pinilit niyang kumalma at sinabing hindi niya kilala ang taong ito. Nagdahilan si Hisong na nakalimutan ang ballpen para makahiram sa serbidor. Pagkatapos, isinulat ni Hisong ang kanyang numero ng telepono. Nang ibinigay ang ballpen, naalalang muli ni Hisong ang nakaraan. Pumili pala si Hisong ng regalo para sa kaibigan ng ama at ito ang ballpen na yon. Nagtitigan si Hisong at ang serbidor ng may malamig na tingin. Napagtanto ng lahat na napakalapit ng kalaban.
Bigla, tumalon si Hisong sa bar at pinilit ang serbidor na sabihin bakit nagkunwaring hindi kilala ang ama niya. Sabay, gusto ring malaman ni Hisong kung sino ang may boses sa recording. Kumuha ng matalim na bagay ang serbidor at sinugod si Hisong pero hindi siya tumbas nito. Sinaksak ni Hisong ang kamay ng serbidor gamit ang ballpen pero sa totoo, tinusok lang niya ang mga daliri nito. Samantala, tinitingnan ni Jiwan ang listahan ng mga numero ng telepono na tumawag sa asawa ng driver at natuklasan niya ang isang kahina-hinalang babae. Sinabi ng babaeng ito na magbibigay siya ng trabaho pero gumawa siya ng appointment sa isang liblib na lugar at hiniling na makipagkita ng personal para dalhin sa lugar ng trabaho. Napag-alaman na ang babae ay nagtatrabaho para sa mafia. Ang boss na pinaglilingkuran niya ay ang may-ari ng bar kung saan nagtatrabaho ang waiter. Para mabilis na mahuli ang salarin, pumayag si Jiwan na maging pain habang si Hisong ay sinamahan ng waiter para makilala ang boss. Napagtanto ni Hisong na napapaligiran siya ng mga marahas na tao na handang pumatay. Gayunpaman, hindi natakot si Hisong. Ipinakilala niya ang sarili bilang Hisong, isang taong hinahanap ng batas, at anak ng mamamatay tao. Hindi kasabwat ng ama ni Hisong ang boss, pero alam niya ang pagkakakilanlan ng kasabwat. Gayunpaman, wala siyang inihayag na impormasyon tungkol sa kasabwat. Sinabi lang niya na ang tao ay kasing baliw ni Hisong. Nag-alok si Hisong ng mataas na halaga para ibigay sa kanya ang boss. Gayunman, mukhang mas matagal nang nakikipagtulungan ang boss sa kasabwat, kaya nagpa siyang dakpin si Hisong at ibigay sa kasabwat. Samantala, binigyan ni Jiwan ang kabilang babae ng bayad sa job referral. Ginamit ni Jiwan ang perang iyon para akusahan siya ng iligal na kalakalan. Pinusasan siya ni Jiwan at dinala sa istasyon ng pulisya para kumuha ng salaysay. Pero ilang segundo lang, lumabas si Jiwan para pagbuksan ang mga kasamahan at nawala na ang babae. Kahit nakapusas pa rin ang mga kamay, nakaya pa rin niyang umakyat sa barandilya. Pero masyadong mataas ang tiwala niya sa sarili niyang kakayahan. Sa huli, nahulog siya mula sa itaas hanggang sa lupa. Pagkatapos ay dinala siya sa emergency room. Pinagalitan si Jiwan ng kanyang mga superior dahil binigyan niya ng pagkakataong makatakas ang kriminal na nagdulot ng insidenteng ito. Karaniwan, tuwing pagod na pagod siya, sinusundo siya ng kanyang asawa. Ang paghawak sa kanyang mga bisig ay makakapagpakalimot sa kanya ng lahat ng pagod. Pero ngayon, ang kaligayahang iyon ay naging napakalalayo na kaya siya ay napaiyak. Hindi niya alam na nasa panganib si Hisong sa mga sandaling iyon. Si Hisong ay kinokontrol ng mga tauhan ng boss. Bago drugin ng boss si Hisong, sinabi ni Hisong na siya ay magiging potensyal na customer. Tinanong ng boss si Hisong kung alam ba niya kung ano ang kanyang ibinebenta. Sumagot si Hisong ng maikli, mga tao. Hindi niya inasahan na ganito kawili-wili ang binata sa harap niya. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Hisong. Si Jiwan ang tumatawag. Napaiyak siya, sinasabi kung gaano siya kapagod ngayong araw. Gusto niya talagang marinig ang boses nito pero nasa panganib si Hisong kaya sinabi lang niyang abala siya. Napansin ni Jiwan na kakaiba ang boses ng asawa kaya sinabi niyang sumagot na lang ng oo o hindi mula ngayon. Nakipagtulungan si Hisong sa kanyang asawa. Agad siyang nagsenyas kay Jiwan para humingi ng tulong. Sinabi ni Jiwan na darating siya para sagipin siya sa loob ng 1 oras. Simula ngayon, magtitiwala na siya sa kanyang asawa. Naniwala siya na itinago nito ang nakaraan para sa sariling dahilan. Sa pagkakataong ito, may ipinakita ang boss kay Hisong. Tinawagan niya muli si Jiwan para magkita sila sa parke. Pagkatapos ay tumawag ang kapatid ni Hisong kay Jiwan. Sinabi ng ate na hindi si Hisong ang pumatay sa pinuno ng nayon pero sa tamang panahon, sasabihin niya kay Jiwan kung sino ang tunay na salarin. Ngayon, gagawin muna ng ate ni Hisong ang kailangan niyang gawin. Nang marinig ito, lubos na nagtiwala si Jiwan kay Hisong. Sa totoo lang, palagi naman siyang naniniwala sa kanya. Kailangan lang niya ng mas kapani-paniwalang dahilan. Nalaman niyang dumaan din pala siya sa matinding kalungkutan. Siya at ang anak nila lang ang pag-asa niya sa buhay, at sila rin ang dahilan kung bakit kailangan niyang magprotekta. Sa sandaling iyon, tumakbo si Hisong na nakangiti para hindi mag-alala ang kanyang asawa. Mahigpit na niyakap ni Jiwan ang kanyang asawa. Sinabi niya na simula ngayon, siya na ang magiging tagapagtanggol nito. Bibigyan niya ito ng panahon. Tuwing may nais itong sabihin, makikinig siya at unawain. Sa totoo lang, ang ipinakita ng boss kay Hisong ay ang mga batang dinukot niya. Pumili si Hisong ng isa sa kanila. Isinulat ng boss ang presyo sa isang piraso ng papel. Nais ni Hansu na patunayan na siya ay potensyal na customer, kaya matapang siyang nagdagdag ng 0. Dahil dito, lubos na nasiyahan ng boss. Bilang kapalit, nais ni Hansu na malaman ang pangalan at larawan ng kasabwat. Binigyan ng boss si Hansu ng junk phone para makontak siya ni Hansu. Samantala, ang tunay na Hisong ay tuluyan ng nagising. Hindi siya makapaniwala na ang taong sinaktan niya ay inampon ng kanyang mga magulang at namuhay sa kanyang pagkakakilanlan. Napaluha ang tunay na Hisong at tinanong ang kanyang ama kung mahahanap nila si Hansu para mabawi niya ang kanyang pagkakakilanlan. Matagal nang gustong simulan ng tunay na Hisong ang sarili niyang buhay muli. Sa kabilang banda, tinawagan ni Hansu ang kanyang amang umampon para mangutang ng pera. Dati, agad siyang magpapadala ng pera kay Hansu dahil gusto niyang lutasin ang lahat tungkol sa nakaraan nito. Ngunit ngayon nagising na ang kanyang anak at gustong mabawi ang pagkakakilanlan, nagpasya siyang huwag magpadala agad at makipagkita kay Hansu sa ospital bukas. Sa panig na ito, ang ate na matapos sumailalim sa hypnosis, ay nakaalalang ilang alaala mula sa nakaraan. Pinutol ang mga kuko ng kasabwat at may suot siyang silicone bracelet sa pulso.
Pagka-uwi niya, naghanap siya ng impormasyon online at nalaman na ang pulseras ay gawa ng ospital ni Director Choi para sa propaganda. Nagtataka siya kung ano ang kinalaman nito sa kanya. Nasa istasyon ng pulisya si Jaewon nang matanggap niya ang tawag. Ang nasa kabilang linya ay nagpakilalang si Hansu. Sa totoo lang, ang nasa kabilang linya ay talagang si Hansu. Gusto niyang magbigay sa pulisya ng impormasyon tungkol sa sindikato ng kidnapping at human trafficking at ang kasabwat sa kaso ng kanyang ama dahil may pakikipagkita sila ngayong gabi. Mayroon din silang impormasyon tungkol sa kasabwat ng kanyang ama. Sobrang nag-aalala si Jaewon para sa kanyang asawa dahil hanggang ngayon ay isang napakamapanganib na organisasyon. Natural na hindi agad maniniwala ang pulisya sa salita ng isang suspect sa pagpatay na mahigit 10 taon nang tumakas. Gayunpaman, sa pamamagitan ng impormasyong ibinigay ni Hansu, nagsagawa ng investigasyon ang pulisya. Mabilis nilang nakumpirma ang katotohanan ng impormasyon. Ang babaeng nakita ni Jaewon kahapon ay talagang konektado sa gang na yon, kaya nagkasundo ang dalawang panig. Tutulungan ni Hansu ang pulisya na buwagin ang organisasyon ng human trafficking. Sabay nito, tutulungan din ni Hansu na mahanap ang tunay na kasabwat. Poprotektahan ng pulisya ang pagkakakilanlan ni Hansu para makakuha pa ng mas maraming impormasyon. Pero nang magharap sila, gusto ni Jae-sub samantalahin ang pagkakataon para hulihin si Hansu. Kung mabuwag nila ang sindikato at mahanap ang tunay na kasabwat, maaaring mapawalang sala si Hansu sa pagpatay sa kanyang ama. Gayunpaman, si Hansu ay tumakas pa ring suspect sa kaso ng pagpatay sa pinuno ng nayon, kaya matapos mahuli ng pulisya ang mga gangster na dumukot sa kanya, nagpasya si Jae-sub na ipaaresto siya sa kanyang mga tauhan. Agad namang malakas na tumutol si Jaewon. Naisip niya na hindi nag-alinlangan si Hansu na ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan na itinago niya ng maraming taon. Isinugal ni Hansu ang kanyang buhay para tulungan ang pulisya na sirain ang sindikato ng human trafficking. Salamat doon, nakatulong si Hansu sa pagliligtas sa mga biktima ng pagdukot. Naramdaman niya na napakaduwag ng kilos ng pulisya. Ang ibang mga pulis ay sumang-ayon din sa opinyon ni Jaewon. Naisip nila na hindi pa huli para arestuhin si Hansu sa ibang pagkakataon. Sa kabilang dako, pumunta si Hansu kay Director Choi para kunin ang pera. Bigla, sinabi ni Director Choi na maaari siyang magbigay kay Hansu ng 10 beses na halaga, basta tahimik na alis si Hansu sa malayong lugar. Siya raw ang bahala sa pamilya ni Hansu. Pero agad tumanggi si Hansu dahil ayaw niyang ipagkatiwala ang kanyang pamilya kaninuman. Nang umalis si Hansu, tinawagan siya ni Director Choi at nagpaalam ng may kahulugan. Kinagabihan, umalis sina Hansu at Mujin. Nagsimulang kumilos din ang mga pulis na may dalang armas. Nauna nang tinawagan ni Jaewon ang suspect. Ginamit niya ang kanyang pagkakapulis para ipagtapat ni Hansu kung bakit itinago niya ang music player noon. Inamin ni Hansu na nakalagay sa player ang boses ng kanyang ina. Bagamat sinabi ng doktor na walang emosyon si Hansu, hindi niya maintindihan kung bakit matagal itong itinago. Naintindihan ni Jaewon na nangungulila pala sa pagmamahal ang kanyang asawa. Umiiyak siyang pinaalalahanan ito na huwag magpasakit. Pagkatapos ay binaba niya ang tawag na nagpahina ng loob ni Hansu. Inisip niya kung natuklasan na ba ng asawa niya ang kanyang sikreto. Samantala, tumawag muli ang matandang babae sa Jeonju Village sa istasyon ng pulis, pero si Jae-sub naman ang sumagot. Sinabi ng matanda na may naiwan si Mujin sa kanyang bahay noong huli. Itinago ito ni Jae-sub kay Jaewon. Siya mismo ang kumuha at nagpaayos nito. Pagkatapos ayusin, binuksan ito ni Jae-sub para pakinggan ang laman. Doon lang nalaman ni Jae-sub na ang hinahanap nilang Hansu ay nagpapanggap bilang asawa ni Jaewon. Napansin ni Jae-sub na tuwing mabanggit si Hansu, nawawalan ng kontrol si Jaewon, kaya malamang alam na niya ang sikreto. Galit na bumalik si Jae-sub sa istasyon at kinaladkad si Jaewon palabas habang may pulong. Tinanong ni Jae-sub kung alam niyang suspect ang asawa niya, pero tinulungan pa rin itong linlangin ang team. Tahimik lang si Jaewon. Nang marinig na gusto ni Jae-sub arestuhin ang asawa niya, napaiyak siya at lumuhod. Nakiusap siya sa mga kasamahan na bigyan siya ng oras para patunayan ang kawalang sala ng asawa. Wala namang balak si Jae-sub na magpakita ng awa. Naisip ni Jae-sub na naimpluwensyahan si Jaewon ng damdamin sa trabaho, kaya nalinlang siya ng asawa. Sa huli, binigyan siya ni Jae-sub ng isang gabi, at bukas, siya mismo ang haharap para arestuhin ang asawa niya. Samantala, pumunta si Hyunsu sa lugar para ihatid ang pera sa boss ng mafia. Pagkatanggap ng buong halaga, isinulat niya ang lugar ng paghahatid sa papel. Sinadya ni Hyunsu na basahin muli ang address. Narinig ni Mujin sa labas ang impormasyong ito sa pamamagitan ng wiretap. Itinala ni Mujin ang address at ipinaalam sa pulisya. Nang walang pagkaantala, kumilos agad ang pulisya. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa delivery point. Inaresto nila ang mga kriminal at nailigtas ang mga bihag na nakakulong. Sa kabilang panig, ibibigay na sana ng boss ang larawan ng kasabwat kay Hyunsu nang biglang may tumawag. Kinuha niya pabalik ang larawan at sinagot muna ang telepono. Hindi inaasahan, ang tumatawag pala ay si Director Choi. Sinabi ni Director Choi na nakipagtulungan si Hyunsu sa pulisya at kung tutulungan niya si Hyunsu, siya ay maaresto. Sa halip, inalok ni Director Choi ang boss na magtrabaho para sa kanya. Nangako si Director Choi na doblehin ang bayad sa boss kumpara sa transaksyon nila ni Hyunsu. Nang marinig ang tungkol sa pera, umiti ang boss at itinago ang larawan. Nagpasya ang boss na huwag nang makipagtransaksyon kay Hyunsu. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na itali si Hyunsu. Sa gitna ng kagipitan, biglang tumunog ang alarma ng sunog. Nagpadala ang boss ng tauhan para suriin ito. Napag-alaman na ang taong iyon ay si Mujin. Nagkunwaring nawawalang tao lang si Mujin.
Habang hindi nakatingin ang boss, binomba ni Mujin ng fire extinguisher ang mukha nito. Pagkatapos, tumakbo si Mujin para akitin siya sa parking lot. Doon, nagtago siya sa ilalim ng kotse at nag-livestream para ilantad ang mga krimen ng boss. Subalit, sa kasamaang palad, natuklasan si Mujin ng isa pang tauhan. Kinalagkad niya si Mujin palabas, sinira ang telepono at binugbog siya. Samantala, sa loob ng silid, nalaman ng boss na nabunyag ang kanilang base, kaya binuhusan niya ng gasolina ang buong kwarto. Balak niyang burahin ang ebidensya ng krimen. Kasabay nito, gusto rin niyang patayin si Hyun-soo. Sa sandaling magsisindi na siya ng apoy, may baril na nakatutok sa kanyang ulo. Sinundan pala ni Jaewon ang lokasyon ng kanyang asawa at dumating doon. Salamat doon, nailigtas siya ni Jaewon sa tamang oras. Napilitan ng boss na itaas ang kanyang mga kamay at sumuko. Gayunpaman, nang nagkakaposas na si Jaewon sa boss, bigla siyang inatake. Nagbago na naman ang sitwasyon. Sinakal ng boss si Jaewon. Si Hyun-soo, na nakatali sa malapit, ay labis na nag-aalala para sa kanyang asawa. Nagpumigla si Hyun-soo. Sa wakas, nakataka si Hyun-soo sa lubid at sumugod sa boss. Sinuntok siya ni Hyun-soo kaya nahulog siya sa sahig. Pagkatapos ay patuloy na nagsuntok si Hyun-soo. Nahulog si Hyun-soo sa isang estado ng pagkabalisa hanggang sa hindi na mapigilan. Kung hindi napigilan ni Jaewon si Hyun-soo, baka nakapatay na siya ng tao. Sinabi niya kay Hyun-soo na darating ang mga pulis. Bukod pa rito, alam na ng mga pulis ang tunay na pagkatao ni Hyun-soo. Itinulak niya si Hyun-soo palayo at sinabihan siyang tumakas ngayong gabi. Doon lang napagtanto ni Hyun-soo na matagal na niyang alam ang tunay niyang pagkatao. Tahimik siyang tumayo sa likod niya para protektahan siya. Sa desperadong pag-uudyok ng asawa, hinilan niya ang mabibigat niyang hakbang palayo. Sa labas, dumating na ang mga pulis. Inaresto nila ang tauhan at sinagip si Mujin. Nang tumakbo si Mujin para hanapin si Hyun-soo, si Jaewon na lang ang naiwan sa silid kasama ang boss. Umalis na si Hyun-soo pero labis na naguguluhan ang kanyang isip. Sa huli, ang pinakakinatatakutan ni Hyun-soo ay malapit nang mangyari, ang pagkawala ng kanyang asawa. Sa pag-isip nito, nagpanik si Hyun-soo. Sinubukan ni Hyun-soo na tawagan si Jaewon, ngunit hindi niya sinasagot. Gayunpaman, sumakay siya ng taxi para habulin ang kanyang asawa. Hindi pa niya nakita si Hyun-soo na nag-aalala ng ganito. Kitang-kita sa mukha ni Hyun-soo ang lahat ng pag-aalala. Ito ang tunay na damdamin niya para sa kanya. Sa unang pagkakataon, umiyak ang lalaking walang emosyon sa harap ng kanyang babae. Kahit hindi alam ni Hyun-soo kung mahal niya ito o hindi, mahigpit na niyakap ni Jaewon ang kanyang asawa. Pareho nilang napagtanto na hindi na sila maaaring maghiwalay sa isa't isa ngayon. Ano man ang mangyari, dapat nilang subukang harapin ang lahat ng pagsubok ng magkasama. Sinabi ni Hyun-soo na oras na para umuwi sila. Sa kabilang banda, si Ha-soo, gamit ang silicone bracelet bilang pahiwatig, ay pumunta sa bahay ni Director Choi. Ang mga nakasuot ng bracelet ay mga medical volunteer sa ospital kung saan siya nagtatrabaho, kaya gusto niya ng listahan ng mga volunteer. Akala ni Director Choi na naayos na ng boss si Hyun-soo, kaya pumayag siya at sinabi na bumalik bukas para sa listahan. Nang malapit nang umalis si Ha-soo, tinawag siya ni Mrs. Choi at tinanong tungkol sa mga katangian ng kasabwat. Si Mrs. Choi ay nagsabing ito ay para mas madaling mahanap ni Ha-soo ang kasabwat. Matapat si Ha-soo, kaya sinabi niyang maikli ang kaliwang kuko ng lalaki at mukhang mahilig siyang kagatin ang kanyang mga kuko. Habang nag-uusap sila, may isang tao na nagtatago sa silid at tahimik na nagmamasid sa kanila. Baliw niyang kinakagat ang kaliwang kuko niya. Siya si Hee-sung. Sa sandaling iyon, naalala niya ang pagdukot sa asawa ng taxi driver. Naalala rin niya ang pagkikita nila ng ama ni Hyun-soo sa bar. Malinaw na si Hee-sung ang kasabwat. Sa ospital, nagising ang boss. Niloko niya ang pulis na lumapit para gamutin ang sugat niya, pero agad niyang sinunggaban ang baril at tumakas sa ospital. Tinignan niya ang larawan ng kasabwat at sinabing kailangan niyang kumapit sa taong ito para mabuhay at maghiganti kay Hyun-soo. Sa pagkakataong ito, umuwi na si Hyun-soo at ang kanyang asawa sa kanilang pamilyar na tahanan. Ang lugar na ito ay nagbigay kay Hyun-soo ng pakiramdam ng seguridad. Niyakap ni Hyun-soo ang kanyang asawa. Talagang gusto niyang ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Gusto ni Hyun-soo na mamuhay kasama niya ng walang kasinungalingan. Nagpasya si Hyun-soo na sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan. Nabuhay lamang si Hyun-soo sa malamig at walang malasakit na ama. Matapos akuin ni Hyun-soo ang sala para sa kapatid, tumakas siya at nagtrabaho sa restaurant. Doon, nakilala niya si Jaewon. Noong una, nang lumapit ito sa kanya, nakaramdam siya ng labis na inis. Gayunpaman, unti-unti niyang naramdaman na hindi siya mabubuhay nang wala ang abala nito. Alam niyang may tracking device ang kanyang relo, pero hindi niya ito tinanggal dahil gusto niyang laging alam ni Jaewon kung nasaan siya. Sa kabilang dako, galit na sinampal ni Director Choi ang kanyang anak. Pinagalitan din ni Director Choi ang kanyang anak at tinawag na halimaw. Nang gabing sinaktan ni Hee-sung si Hyun-soo, si Mrs. Choi ay nasa bahay, naglilinis ng silid ng kanyang anak. Sa oras na yon, aksidente niyang natuklasan ang crime notebook nito sa ilalim ng kama. Katabi nito ang mga kuko ng mga biktima na nakolekta niya. Agad na bumagsak ang puso ni Mrs. Choi. Dati siyang nagliligtas ng tao, ngunit paano siya nagkaanak ng ganyang demonyo? Hindi na kayanan ni Mrs. Choi ang pagkabigla, kaya dinala niya ang kutsilyo ng anak sa bintana. Nang malapit na niyang wakasan ang buhay, nakita niya si Hee-sung na naghuhukay sa hardin. Nalaman niyang balak pala ni Hee-sung na ilibing si Hyun-soo. Mabilis na tumakbo si Mrs. Choi para pigilan siya. Hindi inaasahan ni Hee-sung na nasa bahay pala ang kanyang ina.
Nagdahilan si Hisong na hindi niya kasalanan pero patuloy pa rin siyang naghukay para ilibing ang tao. Nawalan ng pag-asa si Mrs. Choi at nagpanik. Gamit ang kutsilyo, sinaksak niya ang anak, bumagsak si Hisong at naging gulay. Kinabukasan, si Jae-sub, tulad ng pangako, pumunta sa bahay ni Ji-won para arestuhin ang asawa. Magkahawak kamay sina Ji-won at asawa niya nang lumabas para harapin si Jae-sub. Gayunman, agad na natanto ni Ji-won na may mali dahil nag-iisa lang si Jae-sub. Hindi dinala ni Jae-sub ang pulisya at ang warrant of arrest. Sinabi ni Jae-sub na gusto niyang uminom ng kape, kaya sabay-sabay silang pumasok sa bahay. Lumabas na puyat pala si Jae-sub kagabi para repasuhin ang case file ng pagpatay sa punong barangay. Nakita niya ang mga kahina-hinalang bakas na nilinis sa pinangyarihan ng krimen. Matalino si Hyun-soo pero iniwan niya ang sandata sa backpack sa lugar na madaling makita. Parang sinadya ng isang tao na makita ito ng iba. Simula nang gumawa ng serial murder ang ama ni Hyun-soo, nadiskrimina sila ng kapatid niya sa nayon. Kaya nang mapatay ang punong barangay, inakala ng lahat na si Hyun-soo ang salarin. Naisip nila na dahil madalas kasama ni Hyun-soo ang kanyang ama, naapektuhan ang kanyang pagkatao. Pagkatapos magsalita ni Jae-sub, inamin ni Hyun-soo na pinatay niya ang pinuno ng nayon. Samantala, si Jae-won na nakaupo sa tabi niya, ay sinubukang ipagtanggol ang asawa, pero walang malinaw na ebidensya para patunayan ang kawalan niya ng sala. Mukhang naintindihan ni Jae-sub ang hirap na pinagdadaanan ng dalawa. Iniwan ni Jae-sub ang recorder na may ebidensyang nagbubunyag sa tunay na pagkakakilanlan ni Hyun-soo. Pagkatapos ay umalis si Jae-sub. Hinabol ni Jae-won si Jae-sub, litong-lito sa nangyayari. Sinabi ni Jae-sub na ayaw na niyang ituloy pa ang usapin. Masayang umuwi si Jae-won para sabihin sa asawa ang magandang balita. Mula ngayon, hindi na sila masyadong mag-aalala. Pagkatapos, sina Ji-won at Hyun-soo ay pumunta para sunduin ang anak nila sa bahay ng lola. Niyakap ni Yeon-ha ang tatay niya at napaiyak. Hindi niya masabi ang lahat ng pangungulila niya. Napaiyak din si Hyun-soo. Natural na tumulo ang luha, hindi na niya kailangang magkunwari pa. Sina Ji-won at ang anak nila ang nagbigay sa kanya ng tunay na damdamin. Matapos ihatid ng mag-asawa ang anak sa paaralan, pumunta si Jae-won sa pulis na may mabigat na kalooban. Akala niya sinabi ni Jae-sub sa mga kasamahan na tinatago niya ang suspect, kaya galit ang team leader. Pero sa totoo lang, hindi ganoon ang nangyari. Ang totoo, sumasakit ang ulo ng buong team dahil nakatakas ang boss sa ospital. Biglang nakatanggap si Jae-sub ng tawag mula kay Hyun-soo. Gusto ni Hyun-soo makipagkita kay Jae-sub ng pribado, pero ayaw niyang malaman ito ni Jae-won. Pumayag si Jae-sub at nagkasundo silang magkita sa isang coffee shop. Nagbahagi si Hyun-soo kay Jae-sub ng isang mahalagang balita. Habang kausap ni Hyun-soo ang boss, may tumawag. Nag-alok ang tumatawag ng malaking halaga para patayin ng boss si Hyun-soo. Ibig sabihin, alam ng taong ito ang tungkol sa lihim na transaksyon. Bukod pa, may sapat siyang pera para kontrolin ang boss, kaya hinala ni Hyun-soo na si Director Choi ito. Hinulaan ni Hyun-soo na patuloy na utusan ni Director Choi ang boss na patayin siya. Ayaw ni Hyun-soo na mag-alala si Jae-won, kaya kinailangan niyang humingi ng tulong kay Jae-sub. May iminungkahi si Hyun-soo na plano. Gusto ni Hyun-soo gamitin ang sarili bilang pain para muling umatake ang kalaban. Sa gayon, makikita nila ang kasabwat at mahahanap din ang boss na tumakas. Samantala, si Hae-soo, matapos ang mahabang pag-isip, ay nagpa siyang pumunta sa istasyon ng pulisya para umamin. Alam na alam ni Jae-won na si Hae-soo ang tunay na may sala, kaya siya ilabis na nag-aalala. Nagsinungaling si Jae-won sa kasamahan niya na dumating lang si Hae-soo para magbigay ng mahalagang impormasyon. Pagkatapos, umakyat silang dalawa sa bubong. Doon, inamin ni Hae-soo ang lahat ng kanyang kasalanan, at umaasang arestuhin siya ni Jae-won para maibalik ang dangal ng kanyang kapatid. Subalit, tinanggihan ni Jae-won ang kahilingang iyon. Sinabi ni Jae-won kay Hae-soo na sinalo ni Hyun-soo ang sisi para sa kanya upang makapamuhay pa siya. Kung aamin si Hae-soo ngayon, mawawalang saysay ang lahat ng sakripisyo ni Hyun-soo sa mga nakaraang taon. Bukod pa, may pamilya na si Hyun-soo at asawang laging sumusuporta sa kanya, kaya hindi na dapat mag-alala si Hae-soo. Nang marinig ito, napaiyak si Hae-soo dahil sa hiya at kasabay ng tuwa para sa kanyang kapatid. Pinili ni Jae-won na maging makasarili para protektahan ang kanyang asawa at ang pamilya nito. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan ang boss kay Director Choi para humingi ng pera. Nais din niyang akitin ni Director Choi si Hyun-soo sa isang itinalagang lugar. Doon niya papatayin si Hyun-soo para maibalik ang buhay ng kanyang anak. Sumang-ayon si Director Choi na makipagtulungan muli sa boss. Makalipas ang ilang sandali, tumawag din si Hyun-soo. Nagkunwaring kailangan niyang maglakbay at gusto niyang hiramin ang villa ng kanyang amang ampun. Nagkataon na ito ang gusto ni Director Choi, kaya pumayag siya kaagad. Agad niyang ipinaalam sa boss ang balitang ito para planuhin ang pagpatay. Ngunit hindi niya inasahan na may ibang tao pa sa bahay. Iyon ang katulong. Ang babaeng ito ay pipi ngunit hindi bingi. Napakinggan niya ang usapan, kaya sumulat siya ng sulat at ibinigay kay Mrs. Choi. Ang nilalaman ay isang banta ng panginikil. Mrs. Choi ay hindi pumayag, kaya nag-away ang dalawa. Sa kasamaang palad, nahulog si Mrs. Choi sa gilid ng mesa at nasugatan ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, lumabas si Hisong mula sa kwarto. Nang makita niya ang kanyang ina na binubugbog, labis siyang nagalit. Hindi pa rin namamalayan ng katulong ang panganib. Patuloy pa rin siyang sumisenyas para hingin ang kanilang pera. Hindi inaasahan, bigla na lang tumayo si Sung mula sa wheelchair. Takot na tumakbo palabas ang katulong, pero hinila pa rin siya pabalik sa loob. Agad na hinarap ni Hisong ang katulong doon mismo.
Si Director Choi, bagamat galit na galit, ay tinulungan pa rin ang anak na itago ang lahat. Habang nililinis ng pamilya ang bangkay ng katulong, biglang dumating si Hyun-soo kasama ang asawa niya. Dahil dito, labis na kinabahan si Director Choi. Si Mrs. Choi ay nanginig at ginamit ang dahilang pagod para paalisin sina Hyun-soo at asawa, pero iginiit ni Jae-won na alam niya ang lahat at pinilit si Mrs. Choi na buksan ang pinto. Nang pumasok ang dalawa, nabura na ang lahat ng bakas. Tahimik na umupo si Director Choi sa sofa. Tinanong niya kung alam ba ni Jae-won ang lahat, alam ba niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Hyun-soo. Iginiit ni Jae-won na mananatili siya sa tabi ng asawa niya anuman ang mangyari. Pinilit niyang makilala ang tunay na anak ni Director Choi. Si Mrs. Choi ay napilitang dalhin sila sa nakatagong kwarto ni Hee-sung. Dito, nagkukunwaring nasa koma si Hee-sung at nakahiga sa kama. Samantala, pinangunahan ni Jae-sub ang kanyang mga tauhan para mag-ambush sa villa. Sa kabilang dako, patuloy na nagmamaneho ang boss patungo sa tagpuan. Tumigil na rin si Hyun-soo sa pagkukunwari. Inakusahan niya si Director Choi na nakipagsabuatan sa boss para patayin siya. Biglang natahimik ang lugar. Sina Hyun-soo at Jae-won ay pumunta dito para hulihin si Director Choi, pero hindi nila inaasahang sila pala ang nabitag. Sa kabilang panig, nakahuli si Jae-sub ng isang suspect. Pero nalaman nila na hindi ito ang boss, kundi ang katulong lamang ng villa. Siya ay ipinadala ni Director Choi. Labis na nadismaya si Hyun-soo nang mabalitaan niya ito. Hindi niya inasahan ang kanyang amang nag-ampon sa kanya. Inakusahan ni Hyun-soo si Director Choi na tunay na kasabwat ng kanyang ama sa mga pagpatay. Mahinahon pa ring itinanggi ni Director Choi ang mga paratang. Nakakita si Jae-won ng isang papel sa mesa. Kakakuha lang niya nito at di pa nababasa nang bigla na lang nawalan ng kuryente sa silid. Nagsinungaling si Director Choi na may problema ang kuryente kaya titingnan niya raw ito. Pero ang totoo, lihim nilang isinasagawa ni Hee-sung ang kanilang plano. Ang taong nagputol ng kuryente ay si Hee-sung. Nang tawagan ni Director Choi ang boss para pumunta sa villa, bigla namang kinuha ni Hee-sung ang telepono. Tinanong ni Hee-sung ang boss kung sinabi niya kay Hyun-soo na sinuhulan siya ng ama nito para pumatay. Sumagot ang boss na sinabi lang niya na may nagbayad ng malaking halaga para patayin si Hyun-soo. Pagkarinig nito, natiyak ni Hee-sung na nahalata na ni Hyun-soo ang lahat at ginagamit lang ang villa para mahuli ang boss. Kaya gumawa si Hee-sung ng sarili niyang bagong plano. Pumunta si Hee-sung sa parking lot at binuksan ang trunk ni Hyun-soo. Pagkatapos ay inihagis niya ang buhok ng katulong sa loob. Sa loob ng bahay, si Mrs. Choi ay nagpapaliwanag sa dalawa na walang kasalanan si Director Choi. Sabay nito, sinisisi niya ang lahat sa katulong. Sinabi niya na inihayag daw ng katulong ang tunay na pagkakakilanlan ni Hyun-soo sa kasabwat. Tahimik lang na nakikinig sina Jae-won at Hyun-soo sa mga kasinungalingan niya. Napansin ni Mrs. Choi na patay pa rin ang ilaw, kaya ginamit niya ito bilang dahilan para pumasok sa kusina at magsindi ng kandila. Naramdaman ni Jae-won na may mali pero wala siyang napansin na kahina-hinala. Biglang sumigaw si Mrs. Choi mula sa kusina. Nagmadaling pumasok si Hyun-soo para tingnan. Pagkatapos ay maingat niyang tinulungan ang kanyang amang ina na pulutin ang mga nahulog sa sahig. Hindi alam ni Hyun-soo na aksidente niyang naiwan ang kanyang mga bakas daliri sa eksena. Sa huli, kinailangan bumalik nina Hyun-soo at Jae-won. Naramdaman ni Jae-won na masyadong delikado ang sitwasyon, kaya pinayuhan niya ang asawa na tumigil na. Dapat na nilang ipasa ang kaso sa pulisya. Gayunpaman, hindi sumuko si Hyun-soo. Nagplano si Hyun-soo na kumuha ng katulong para mag-imbestiga. Nagpuyat si Jae-won sa istasyon ng pulisya para ipagpatuloy ang investigasyon sa kaso. Samantala, natutulog si Hyun-soo sa bahay. Nang hating gabi, nakatanggap si Hyun-soo ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Binasa ng taong nasa kabilang linya ang impormasyon tungkol sa pamilya ni Hyun-soo. Malinaw na ang kabilang partido ay nang-udyo kay Hyun-soo. Binaba ni Hyun-soo ang telepono at hinanap ang numero online. Natuklasan niyang tawag ito mula sa pampublikong telepono kaya agad siyang umalis para tingnan kung may makikita. Ngunit pagdating doon, nakita lang niya ang isang nakasulat na banta. Sa oras na yon, hindi pa alam ni Hyun-soo na nahulog na siya sa bitag ng iba. Kinabukasan, natagpuan ng pulis ang bangkay ng kasambahay sa gubat, pati na rin ang mga daliri ng suspect. Ang kasong ito ay napunta sa team ni Jae-won. Naalala niya na sinabi ng anak niya na umalis ang tatay nito kagabi. Sinabi rin ni Hyun-soo na kailangan niyang hanapin ang kasambahay. Labis siyang nag-aalala. Agad siyang umuwi para kumuha ng bakas daliri sa bote ng hairspray na madalas gamitin ng asawa. Inihambing niya ito sa mga bakas sa tape at nakita niyang tugma ang dalawang bakas daliri. Nawalan ng pag-asa si Jae-won. Muli na namang napagbintangan ang kanyang asawa. Ang ganitong malinaw na ebidensya ay mahirap tanggihan. Sa parehong oras, nasa bahay si Hyun-soo. Sinuri ni Namujin at kapatid na babae ni Hyun-soo ang boses mula sa tawag kahapon at natukoy nila na ang tao ang tunay na kasabwat dahil pareho ang tono ng boses sa taong nagbanta sa asawa ng taxi driver at ang taong ito ay tiyak na hindi si Director Choi. Kaya't nagpa siya si Hyun-soo na hanapin ang boss. Gagamitin ni Hyun-soo ang boss para mahanap ang tunay na kasabwat. Ngunit nang tawagan ni Hyun-soo ang boss, hindi niya inasahan na ang sumagot sa telepono ay ang asawa ng taxi driver. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, buhay pa rin siya, ngunit nawala ang lahat ng kanyang alaala. Labis na nagulat si Hyun-soo. Matapos kumpirmahin ni Hyun-soo ang pagkakakilanlan nito, sinubukan niyang itanong ang kinaroroonan, ngunit biglang inagaw ng boss ang telepono. Napag-alaman na ang taong kumuha sa kanya noong taong iyon ay si Hee-sung. Naisip ng ama ni Hyun-soo na kumilos si Hee-sung ng pabaya,
kaya may nakakitang saksi sa eksena ng kidnapping at sinabi niyang malaking pagkakamali ito na hindi dapat nangyari. Napag-alaman na ang mga biktima sa mga kaso ng serial murder ay pawang hinawakan ng dalawang tao ng magkasama. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, pinagawa niya kay Hisong ang trabaho ng mag-isa. Labis na hindi nasiyahan si Hisong dito. Sinamantala niya ang sandaling hindi nag-ingat ang ama ni Hyunsu, biglang sinalakay siya mula sa likuran gamit ang malakas na patpat. Pinatay siya ni Hisong sa mismong lugar. Sinamantala ng asawa ng driver ang pagkakataon para kumalag at tumakas. Tinawagan ni Hisong ang boss para utusan siyang hulihin ang asawa ng driver. Habang papunta si Hisong sa boss, aksidente niyang nabangga si Hyunsu. Sa kabilang banda, hindi nakita ng boss na dumating siya para sunduin ang mga tao. Hindi rin naintindihan ng boss ang sitwasyon, kaya hindi siya naglakas loob na pakialaman ang asawa ng driver. Ang babae ay nasa kalagayang may sakit sa pag-isip ng mga oras na yon. Sa wakas, ipinadala siya sa isang nursing home. Sa ngayon, nagpasya na si Hisong na itigil ang plano. Hindi na niya pinapayagan ang boss na makitungo kay Hyunsu at tumanggi si Hisong na bayaran siya. Dahil dito, labis siyang hindi nasiyahan, kaya pumunta siya sa nursing home para kunin ang asawa ng driver. Pagkatapos, itinago niya ito sa isang bahay sa labas ng syudad. Balak niyang gamitin ito para takutin si Hisong. Pero hindi niya inasahan na matutuklasan ito ni Hyunsu. Habang iniisip ni Hyunsu na siya ang susi para linisin ang kanyang pangalan, dumating si Jaewon sa bahay. Sinabi niya na dadalhin siya sa pulis dahil nakita siya sa phone booth kahapon at may fingerprints niya sa katawan ng katulong kaya kailangan niyang arestuhin siya. Labis na nadismaya si Hyunsu na hindi siya pinagkakatiwalaan ng kanyang asawa. Ipinaliwanag ni Jaewon na ito lang ang paraan para protektahan siya ngayon, susubukan niyang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Sa sandaling iyon, naalala ni Hyunsu ang kanyang masamang ama. Sinabi niya na minahal siya ng kanyang asawa noon, ngunit sa huli, hindi pa rin ito matanggap ang tunay niyang pagkatao. Sa bandang huli, tumakas siya at iniwan ang kanyang pamilya. Ang pag-ibig ay kasinungalingan na nagiging dahilan ng kawalan ng tiwala dahil ang sinuman ay maaaring magkanulo. Ang damdamin ni Hyunsu ay nagiging mas komplikado kaysa dati. Nawalan siya ng pasensya at tinanong ang asawa kung hindi ba ito nagtitiwala sa kanya. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Jaewon mula sa isang kasamahan. Sinabi niya sa asawa na dadalhin niya ito sa istasyon ng pulisya. Opisyal na gumuho ang depensa ni Hyunsu. Sa takot, kinontrol niya ang kanyang asawa. Itinapat niya ang kutsilyo sa liig nito at pinilit siyang patayin ang lahat ng kamera sa bahay. Kasabay nito, lumitaw ang kotse ng pulisya sa labas. Lumabas na nauna ng kumuha ng salaysay si Jae-sub kay Mrs. Choi tungkol sa pinatay na katulong at si Mrs. Choi ay itinuturo ang lahat ng hinala kay Hyunsu. Nagsimula ring maghinala si Jae-sub kay Hyunsu. Kaya nang tanungin ng team leader, inihayag ni Jae-sub ang tunay na pagkakakilanlan ni Hyunsu. Ngunit nang magmadali silang pumasok sa pabrika ng alahas, parehong nawala sina Hyunsu at Jaewon. Narecord lamang ng kamera ang eksena ni Hyunsu na kinokontrol ang kanyang asawa. Kaya muli, si Hyunsu ay naging suspect na hinahanap ng pulisya. Pero sa totoo lang, lahat ng ito ay palabas lamang para lokohin ang mga pulis. Nang mapatay ang kamera, pinakawalan ni Hyunsu ang kanyang asawa. Humingi siya ng isang araw para matuklasan ang katotohanan. Sumigaw si Jaewon, bakit daw nilagay ng asawa niya ang kutsilyo sa liig niya. Pero ipinaliwanag ni Hyunsu na piraso lang iyon ng bakal. Ginawa niya ito para hindi siya mapaghinalaang kasabwat. Bukod dito, buhay pa ang asawa ng driver at bilang wanted, mas madali niyang mapapalapit ang boss. Mula roon, magkakaroon siya ng pagkakataong iligtas ang asawa ng driver. Ayaw ni Jaewon na harapin ng asawa ang panganib mag-isa, kaya pinusasan niya ito sa kanya para magtago sa likod ng aparador hanggang umalis ang mga pulis. Nang dalawang pulis na lang ang nagbabantay sa pinto, sina Hyunsu at Jaewon ay tumakas paakyat. Inihanda nila ang pera at tumakas sa likurang pinto. Samantala, ang asawa ng driver ay ikinulong sa bakal na hawla ng boss. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga mukha ni Hisong at ng ama ni Hyunsu. Nataranta siya at nagmakaawa sa boss na palayain siya, pero wala itong balak pakawalan siya. Tapos tinawagan niya si Hisong. Binantaan niya na buhay pa ang asawa ng driver. Kung hindi magbabayad si Hisong, isusumbong niya sa pulisya para pareho silang makulong. Nanlamig ang mga mata ni Hisong. Pumayag siyang makipagkasundo sa boss, pero sa loob-loob niya, may mas masamang plano. Sa oras na yon, ang balita tungkol sa suspect na nagpanggap at nagpakasal sa pulis ang pinag-uusapan ng lahat. Nalungkot ang ina ni Jaewon nang marinig niya ang balitang ito. Naguluhan si Yeon at hindi maintindihan ang nangyayari. Sa oras na yon, sina Hyunsu at ang kanyang asawa ay nagtago sa isang hotel. Dito, ibinahagi ng dalawa ang lahat ng kanilang saloobin. Hindi nagmamalasakit si Hyunsu sa iba kapag sinisisi siya, pero ngayon sobrang nalulungkot siya dahil pinaghihinalaan siya ng asawa niya. Iniisip lang ni Jaewon na ang istasyon ng pulisya ang pinakaligtas na lugar, kaya kailangan niyang dalhin doon ang asawa niya bago mag-imbestiga. Hindi siya nagbahagi ng anumang impormasyon tungkol sa sarili niya, kaya hindi niya maipakiusap na paniwalaan siya. Iginiit ni Hyunsu na hindi siya pumatay ng sinuman. Mahigpit na niyakap ni Jaewon ang kanyang asawa. Sapat na ang isang pahayag na yon mula sa kanya. Matapos silang kumalma at magtiwala sa isa't isa, tinanggal ni Hyunsu ang mga posas at nagpatuloy sila sa pagplaplano. Sinabi ni Hyunsu na balak niyang makipagtulungan sa boss para mahuli ang kasabwat. Tapos tinawagan niya ang boss. Ang buong tawag ay naitala mula simula hanggang dulo. Nag-alok si Hyunsu ng plano sa kabilang panig.
Kung papayag ang boss, magkakaroon siya ng pera at mahuhuli ni Hyunsu ang kasabwat. Kasabay nito, mabubuhay din ang asawa ng driver. Ang panukalang ito ay nagpaalinlangan sa boss. Hindi papayag si Hyunsu na isama ang asawa niya sa mapanganib na planong ito. Tumawag siya sa receptionist para humingi ng tuwalya. Niyakap niya si Jaewon at sinabing mahal niya ito. Bigla niyang pinosa si Jaewon sa isang lugar. Nagmakaawa si Jaewon na isama siya, pero matatag pa rin ang pasya ni Hyunsu. Hinalikan niya ang asawa niya bilang pamamaalam. Nangako siyang babalik ng ligtas at umalis. Kalaunan, natagpuan ng kanyang mga kasamahan si Jaewon at tinanggalan ng posas. Dinala niya ang recording sa kanyang mga superior para patunayan na walang kasalanan ang kanyang asawa. Bagamat suspect pa rin si Hansu sa pagkamatay ng katulong, kailangan na nilang imbestigahan pa ang tunay na kasabwat. Hindi inaasahan, pumanig ang hepe ng pulisya kay Director Choi. Kamakailan lang, inimbitahan ng ministro ang hepe ng pulisya para magsaa kasama si Director Choi. Malinaw na gusto ng ministro na ipaalala na kung gusto niyang manatili sa pwesto, hindi dapat pahirapan ang pamilya ni Director Choi. Kaya kahit top secret ang impormasyon tungkol sa pagligtas kay Jaewon, tinawagan pa rin ng hepe si Director Choi. Samantala, may kahina-hinalang lalaking nakamaskara ang lumitaw sa harap ng bahay ni Haeso. Nang makita siya nito, nataranta at tumakbong palayo. Pero habang tumatakbo siya sa eskinita, inambus at hinuli siya ng 2 pulis. Akala nila siya si Hansu. Samantala, pinaghihinalaan siya ni Haeso na kasabwat, pero sa totoo lang, reporter lang siya na gustong makakuha ng eksklusibong balita. Nang gabing iyon, bumalik si Haeso at Young-ha sa bahay ng kanyang kapatid. May isang lalaking nakamaskara na nakatayo mula sa malayo, nagmamasid. Sa kanyang paanan ay may sirang kandado ng pinto. Nang umakyat si Haeso, natuklasan niyang may nanloloob. Habang nag-impake siya para dalhin ang pamangkin pabalik sa kanyang bahay, bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa sala. Nang tingnan niya, nagulat siya nang makitang matagal nang nakaupo roon ang lalaking nakamaskara. Tinawag niya itong Jaewon. Natanto ni Haeso na siya ang kasabwat at napagkamalan siyang Jaewon, kaya sinabihan niya si Yoon-ha na i-lock ang pinto. Binigyang diin niya na anuman ang mangyari, hindi dapat lumabas si Yoon-ha. Siya mismo ay mahinahong isinuot ang ID card ni Jaewon. Lumabas siya para harapin ang lalaking nakamaskara. Siya si Hisong, ang taong nagbigay sa kanya ng keychain na hugis isda sa libing ng kanyang ama. Bigla, bumunot siya ng kutsilyo at sinaksak si Haeso sa tiyan. Pagkatapos ay kinuha niya ang name tag ni Jaewon at umalis. Mabuti na lang, dumating si Mujin para hanapin si Haeso, pero sa huli, nakita lang niya ang maleta nito sa bubong. Nang tumawag siya, nalaman niyang pumunta ito sa bahay ng kapatid para mag-impake ng gamit para sa pamangkin, kaya tumakbo rin siya doon. Salamat doon, natuklasan niya ang kritikal na kalagayan ni Haeso at nakatawag siya ng ambulansya sa tamang oras. Samantala, nakaupo si Hinso sa isang kotse kasama ang boss. Sa ngayon, wala sa panig ng sinuman ang boss. Hinayaan niyang makilala ni Hinso ang asawa ng driver, pero hindi niya inihayag ang pagkakakilanlan ng kasabwat dahil gusto pa niyang tumanggap ng pera mula sa taong iyon. Nag-isa si Hinso sa kwarto katapat ng asawa ng driver. Pinutol ni Hinso ang lubid ng bakal na pinto at pinalitan ito ng kandado. Siniguro ni Hinso na iisa lang ang susing makakapagbukas nito at ang susing iyon ay ibinigay sa kanya para ingatan. Iyon ang paraan niya para matiyak ang kaligtasan niya. Sa kabilang banda, matagumpay na nakuha ni Jaewon ang chip ng black box ng kotse na nakaparada sa tapat ng phone booth. Dinala niya ito sa istasyon ng pulisya para suriin at natuklasan ang isang kahina-hinalang tao. Sigurado siyang siya ang tumawag para akitin ang kanyang asawa palabas. Habang lahat ay naghihinala, biglang nakatanggap si Jaewon ng nakakagulat na balita. Pagdating sa bahay, nakita niya ang rescue team doon pero hindi binuksan ni Yoon-ha ang pinto dahil naalala niya ang bilin ni Haeso. Nang marinig lang niya ang tawag ng kanyang ina, saka binuksan ni Yoon-ha ang pinto at umiyak sa bisig ng kanyang ina. Nagpa siya ang hepe ng pulisya na magpakalat ng peking balita na namatay si Jaewon. Samantala, nasa ospital si Jaewon kasama si Mujin. Hiniling ni Mujin kay Jaewon na bantayan si Haeso. Kukuha si Mujin ng listahan ng mga voluntaryo sa ospital mula kay Director Cho dahil sinabi ni Haeso na kasama roon ang pangalan ng kasabwat. Nang marinig ito ni Jaewon, gusto niyang sundan si Mujin para malaman pa, pero tumawag ang kasamahan niya na dapat magkunwaring patay si Jaewon ngayon. Samantala, nagdala si Hisong ng pera para makipagkita sa boss. Dinala siya ng boss sa basement kung saan nakakulong ang asawa ng driver. Nang bumalik siya sa lugar ng dating krimen, biglang naging kakaibang komportable ang mood ni Hisong. Tinignan ng boss ang tumpok ng pera at sinubukang amuyin ang halimuyak nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na parang nag-isip ng mayamang buhay. Pero hindi niya inaasahan na nahulog siya sa bitag ni Hisong. Lumabas na nagbuhos pala si Hisong ng laso ng daga sa tumpok ng pera. Ang laso na ito ay sobrang nakamamatay, isang hininga lang ay pwede nang pumatay. Tama nga, nang ibigay ng boss kay Hisong ang susi at nakalayo siya ng ilang hakbang, nagsimulang dumugo ang ilong ng boss. Pero sinubukan pa rin ng boss na magpatuloy. Hindi nagmamalasakit si Hisong dahil alam niyang mamamatay rin ang boss, pero hindi niya alam na siya pala ang target ni Hansu. Sa oras na yon, nakatago si Hansu sa isang sulok, naghihintay ng pagkakataon para sumalakay. Samantala, sa istasyon ng pulisya, natuklasan ni Jaewon at ng kanyang team ang kakaibang detalye sa autopsy report ng katulong. May tofu sa tiyan niya, pero nang imbestigahan nila, nalaman nilang ang delivery place sa gabi ay hindi nagluluto ng pagkaing may tofu. Ibig sabihin, ang nasa tiyan niya ay pagkain mula sa tanghali.
Ibig sabihin, pinatay ang katulong ng tanghali, at ang taong nagpanggap na katulong at umalis ng bahay ng gabi ay si Mrs. Choi. Ang layunin nito ay linlangin ang pulisya. Bumalik din si Mrs. Choi sa bahay ng katulong para umorder ng hapunan. Ang dahilan kung bakit matalino si Hisong pero hindi pinansin ang kamera sa kotse sa phone booth ay dahil 15 taon siyang nasa koma at nang magising, hindi niya alam na may ganoon pala sa mga sasakyan. Bukod pa rito, anak ni Director Choi si Hisong kaya dapat nasa volunteer team siya. Sa oras na yon, pumunta si Mujin sa bahay ni Director Choi. Sinabi ni Mujin na gusto niyang kunin ang listahan ng mga voluntaryo. Gayunman, hindi sinasadyang nabunyag ni Mujin na si Haso pala ang taong nasugatan. Nagkunwari ring pumayag si Director Choi na ibigay ang listahan. Habang nangyayari ito, tinawagan ni Ji-won si Mujin para ipaalam ang tunay na pagkakakilanlan ng suspect. Sabay nito, hiniling niya kay Mujin na umalis kaagad sa mapanganib na lugar. Gayunpaman, halos ikamatay ni Haso ang ginawa ng anak ng pamilyang ito at hindi mapalagay si Mujin sa ganitong sitwasyon. Galit na tumakbo si Mujin sa buong bahay para hanapin si Hisong. Nang pumasok siya sa kwarto ni Mujin sa ospital, nakita niyang walang laman ang kama. Agad na naintindihan ni Mujin ang problema. Agad na hinarang ni Director Choi si Mujin sa pintuan. Gumamit siya ng hiringgilya para bantaan si Mujin. Determinado siyang pigilan si Mujin na ilabas ang lihim. Umiyak si Director Choi, sinabing naging masama si Hisong dahil nakilala niya ang ama ni Hanso. Pinanindigan niyang ibabalik niya ang kanyang anak sa pagiging mabuting tao. Mahinahon na ikinuwento ni Mujin ang mga alaala ng kanyang kabataan. Nalaman ni Mujin ang lihim na pagpatay ng ama ni Hanso, pero hindi siya naging masama dahil ang likas na mabuti ay mananatiling mabuti, ang masama ay naghihintay lang ng pagkakataon. Nang marinig ito, hindi na malinlang ni Director Choi ang kanyang sarili. Gusto niyang wakasan ang kanyang buhay pero pinigilan siya ni Mujin. Sinabi ni Mujin na dapat siyang mabuhay para harapin ang parusa kasama ng kanyang masamang anak. Samantala, sa silong, nababaliw si Hisong dahil hindi niya mabuksan ang bakal na kulungan. Tumitig siya at inabot ang loob nito. Gusto niyang punitin ng pira-piraso ang asawa ng driver. Bigla siyang sinalakay ni Hanso mula sa likuran. Nagmadali ang dalawa sa isang pag-aaway. Ginamit ni Hanso ang parehong lubid na ginamit ng kanyang ama sa krimen para kontrolin si Hisong. Hinigpitan ni Hanso ang leeg ni Hisong para maramdaman niya ang sakit ng mga biktima. Pagkatapos ay malakas na sinuntok ni Hyunsu si Hisong sa mukha. Kahit psychopath ay may takot din sa kamatayan. Nagmakaawa si Hisong kay Hyunsu na tumigil. Tiningnan ni Hyunsu ang mukha ng taong nagpahiram sa kanya ng pagkakakilanlan ng mahigit 10 taon. Sa wakas, nagpa siya siyang tumigil. Itinali niya ang isa pang tao sa upuan. Pagkatapos ay kinuha ni Hyunsu ang lihim na telepono na ginamit niya para kontakin ang boss. Hindi inaasahan, natagpuan din ni Hyunsu ang name tag ng kanyang asawa. Hindi alam ni Hyunsu na buhay pa ang kanyang asawa, kaya nabaliw siya at hinawakan ang leg ni Hisong. Sinabi ni Hisong na ginawa siyang mamamatay tao ng ama ni Hyunsu at gagawin niya rin ito kay Hyunsu para sa hustisya. Hindi naniwala si Hyunsu sa sinabi ni Hisong. Tumawag si Hansu sa istasyon ng pulisya para kumpirmahin ang impormasyon. Ngunit dahil pinoprotektahan ng pulisya si Jaewon, nagsinungaling sila na patay na siya. Nang marinig ito, napaluha si Hyunsu sa kawalan ng pag-asa. Dahil sa matinding sakit, bumagsak si Hyunsu. Nanlamig ang mga mata ni Hansu. Kinuha ni Hansu ang kutsilyo sa lupa. Ito ang eksaktong gusto ni Hisong. Gusto ni Hisong na gawing mamamatay tao si Hansu at sirain ang buhay nito. Ngunit nang tumingin si Hisong sa malamig na mga mata ni Hansu, nanginig siya sa takot. Sinabi ni Hansu na puputulin niya ang mga paa ni Hisong habang buhay pa ito. Pagkatapos ay sasaksakin ni Hyunsu ang mukha ni Hisong bago wakasan ang buhay nito. Ngayon, mas gusto ni Hisong na mabuhay kaysa dati. Sinipa ni Hisong si Hansu pabalik. Ayaw ng asawa ng driver na maging mamamatay tao si Hansu kaya hinawakan niya ito. Sumigaw siya kay Hisong na tumakbo agad. Ginamit ni Hisong ang lakas niya para makawala sa lubid at tumakas. Walang ekspresyon ang mukha ni Hyunsu. Tumayo siya at hinabol ang isa pang tao. Kasabay nito, tinatanong ni Jaewon si Director Choi at ang kanyang asawa. Isang kasamahan mula sa opisina ang tumakbo para ipaalam sa kanya ang tungkol sa kahina-hinalang numero ng telepono. Tinignan niya ang numerong nakalagay sa screen at agad siyang nakaramdam ng masama, kaya nagpa siya siyang tawagan muli ang numerong iyon. Tumulog ang telepono sa basement. Nag-ipon ng lakas ng loob ang asawa ng driver at ginamit ang susi para buksan ang pinto. Tumakbo siya para sagutin ang telepono. Inihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ay nakiusap siya sa mga pulis na agad na lumapit at iligtas si Hyunsu. Balik sa habulan, si Hisong ay tumatakbo mula gabi hanggang umaga. Akala niya ay nakatakas siya kay Hyunsu, ngunit bigla siyang nasaksak sa balikat at nasaktan. Kasunod nito, isang sugat sa binti ang nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap. Gayunpaman, hindi iyon sapat. Hinayaan siya ni Hyunsu na tumakas. Samantala, dahan-dahang lumakad si Hyunsu na parang mga ngaso. Ang isip ni Hyunsu sa mga sandaling iyon ay minamanipula ng kanyang ama at ng kanyang isipan. Si Hyunsu ay nag-iisip lamang ng paghihiganti at pagpatay. Sa kabilang dako, hinabon ng mga pulis ang gilid ng kabubatan. Matapos aliwin ang asawa ng driver, agad na tumakbo si Jaewon sa kabubatan para hanapin ang kanyang asawa. Samantala, napilitan si Hisong na magtungo sa talampas. Mahina siyang lumaban. Pinindot siya ni Hyunsu pababa at itinaas ang matalim na kutsilyo. Nang tapusin na ni Hyunsu ang buhay ni Hisong, ang tawag na asawa ay nagbalik sa kanya sa katinuan.
Si Jaewon yon. Buhay pa siya at tinawag ang kanyang pangalan. Nakatutok ang mga baril ng pulis, handang bumaril anumang sandali. Si Jaewon, hindi inalintana ang panganib, dahan-dahang lumapit sa kanyang asawa. Napaluha si Hyunsu at iniwan si Hisong. Lumapit si Hyunsu sa kanyang asawa. Parehong umiiyak ang mag-asawa at nagyakap sa isa't isa. Ilang pulis ang lumapit kay Hisong at pinigilan siya, ngunit minamaliit nila ang baliw na ito. Kinuha ni Hisong ang baril at agad na binaril si Hyunsu at ang kanyang asawa. 2 putok ang tumunog ng sabay-sabay. Sabay-sabay na pinaputukan ng mga pulis si Hisong. Parehong bumagsak sa lupa sina Hyunsu at Hisong. Sa isip ni Hyunsu, nakita niya ang sarili na nakahiga sa tabi ng asawa sa mapayapang lugar. At sa sandaling ito, naramdaman ni Hyunsu kung ano ang pakiramdam ng pag-ibig. Nahulog ang loob niya sa babae mula nang una silang nagkita. Hindi niya lang ito napagtanto kaagad. Bumalik sa sandaling bumagsak si Hyunsu sa tabi ng asawa, naririnig pa rin ni Jaewon ang paghinga niya. Iyon ang nagbigay sa kanya ng pag-asa na may tsansa pang mailigtas siya. Agad na tumawag ng ambulansya ang mga pulis at dinala si Hyunsu sa ospital. Ang manyakis na mamamatay tao na si Hisong ay namatay sa mismong lugar. Sa X-ray, nakita na ang bala ay dumaan malapit sa ulo ni Hyunsu. Gayunpaman, nabasag ang bungo ni Hyunsu. Nawala rin ang ilang bahagi ng alaala niya dahil sa pinsalang ito. Bagamat nailigtas ang buhay ni Hyunsu, naging mga estranghero sa alaala niya ang asawa at anak. Hindi sumuko si Jaewon. Araw-araw siyang nasa tabi ng asawa, hinihikayat at kinakausap siya. Umaasa siyang may maaalala ito sa loob ng 15 taon nilang pagsasama. Bagamat alam niyang maliit ang posibilidad, hindi niya pinilit ang asawa, ni inihayag ang kanyang tunay na pagkatao. Ang paggising ni Hyunsu ay nagdulot ng pagsabog sa press. Maswerte rin ang kapatid na babae ni Hyunsu na nakaligtas. Sumuko siya para linisin ang pangalan ng kanyang kapatid. Gayunman, sa oras ng krimen, wala pa siyang 18 taong gulang at pinatay siya habang nasa estado ng pananakot. Natapos na ang unang paglilitis. Naaalala pa rin ni Hyunsu ang kanyang kapatid na babae. Naalala rin niya nang kunin niya ang kutsilyo para sisihin ang sarili, pero hindi niya maalala ang asawa niyang si Jaewon. Gayunpaman, tuwing nakikita niya si Jaewon, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nalilito siya pero hindi niya alam kung paano ito ipaliwanag. Pagkatapos noon, bumalik sila ni Jaewon sa kanilang bayan para hanapin ang anak ng punong baryo. Pero nang makita niya si Hyunsu, nataranta ang anak ng punong baryo at tumakas. Hinabol siya ni Hyunsu at sinubukang hikayatin na magsalita. Dahil sa guilt, inamin niya sa wakas ang katotohanan. Ang exorcism noon ay ginawa para makuha ang pinakamalaking pera mula sa ari-arian na iniwan ng ama ni Hyunsu. Salamat sa patotoong ito, sa ikalawang paglilitis, si Haesu ay napatunayang nagtatanggol lamang sa sarili at walang sala. Si Ginang Choi ay nakulong din. Binisita ni Hyunsu si Ginang Choi. Pagkatapos, pumunta rin si Hyunsu sa mental hospital para makita ang kanyang amang umampon sa kanya. Lubos niyang minahal ang kanyang tunay na anak kaya nang mabalitaan ang pagkamatay nito, nawala rin ang kanyang isip, kaya nang bumisita si Hyunsu, inakala niyang ito ang kanyang tunay na anak. Masayang kinuha niya ang mga candy at ibinigay lahat sa kanyang anak. Matapos ang lahat, bumalik si Hyunsu sa kanyang bayan. Sinubukan ni Hyunsu ayusin ang mga nakakalat na alaala para maalala kung sino si Jaewon at naalala niya ang kanilang unang date sa unang ulan ng panahon. Nang maalala ang masayang sandaling iyon, napaiyak si Hyunsu. Pagkatapos noon, bumalik si Hyunsu sa pamilyar na bahay. Kahit hindi na buo ang alaala ni Hyunsu tungkol sa kanilang nakaraan, dama pa rin niya na si Jaewon ang mahalagang bahagi ng kanyang buhay, ang taong nagdala ng pag-ibig at liwanag sa kanya. Kaya pinili nilang bigyan muli ang isa't isa ng pagkakataong magsimula. Minsan, ganoon kasimple ang pag-ibig at sapat na yon upang magpatuloy. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.